May nakapasa na sa listahan. Nakapasa na. May top-notcher na naman. May top-notcher na naman dito sa Wolong Village. Nakapasa na. Grabe, nakapasa si Linyi. Siya ang unang college student dito sa bayan ng Wolong. Unang-unang university student talaga. Namatay ang asawa niya, pero kahit siya lang mag-isa, naalagaan pa ang anak at nakapasok pa rin ng kolehiyo. Ang galing niya talaga. Ma, kailan ka magka-college? Duo-duo, yung tita mong pangalawa, siya na lang ang papalit kay mama sa college. Ningze, kulang pa ng isang school document para kay Yi sa trabaho. Magaling ka mag-aral, pwedeng gamitin muna ang pangalan ni Yi, at ikaw muna ang mag-exam para matulungan si Yi makapasok ng college, okay ba? Pero, bawal lang magpalit ng exam taker. Illegal yun. Hay nako, basta wag mo lang sabihin, walang makakaalam. Kakamatay lang ng bunso natin, si Yi ngayon, mag-isang ina na hirap sa buhay kasama ang bata. Ate ka na, bakit parang hindi mo naiintindihan? Hindi ko ganun ibig sabihin. Ang gusto ko lang sabihin. Ilang taon din akong nasa probinsya, hindi ko rin nakita sina mama at papa. Gusto ko rin bumalik sa syudad ng probinsya. Hayaan mo na, Ningje, may chance ka pa next year. Mag-aral ka lang mabuti ulit ng isang taon. Papaghintayin ko si Yi sa'yo sa provincial city. Sa buong buhay ko, ikaw lang talaga ang tanging laman ng puso ko. Duo-duo. Uwi na tayo. Ningze, papunta na si Yi sa provincial city para mag-college. Biyuda na siya ngayon. Mag-isa na lang siya kasama ang anak. Mag-ina lang, walang kakampi, kaya mahirap. Plano kong sumama sa provincial city para alalayan siya. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Pero, mag-review din sana ako para sa susunod na entrance exam. Kailanman pwede mag-exam, pero si Duo-Duo, bata pa. Magstay ka muna rito para magbantay sa bata. Kapag naayos ko na lahat sa provincial city, babalikan ko kayo. Mauna na kami. Kuya, hintayin mo ako. Ma, gusto ko ring sumama sa provincial city. Duo-duo. Babalikan tayo ni Papa. Sa loob ng 5 taon, sabay akong nagre-review at nag-aasikaso ng bahay. 3 beses akong bumagsak, tulayang nawala ang pag-asa ko sa kolehiyo. Si Luca Ichuan, buwan-buwan pa rin nagpapadala ng liham dito sa amin. Pero never niyang nabanggit kung kailan kami susunduin papunta ng syudad. Paulit-ulit ko siyang tinanong sa mga sulat, lagi niyang sagot, mahirap daw ang buhay sa provincial city, at hindi raw kami pwedeng bumiyahe para hanapin siya. Anong nangyari, Duo-duo? Duo-duo. Bangon ka na. Ma, ang sakit ng pakiramdam ko. Duwa-duwa. Hanapin natin si Papa mo. Dadalhin kita sa ospital. Punta tayo sa ospital. Duo-duo, konting tiis pa, malapit na tayo. Maligayang bagong taon. Xiao Kang, masaya ka ba ngayon? Masaya. Ang saya panoorin. Masaya ka ba o hindi? Tignan mo yon, nakakatawa di ba? Song Ningze. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, magstay ka na lang sa bahay? Anong ginagawa mo rito? Ate, grabe ang lamig. Bakit ang nipis ng suot mo? Halika, pasok ka muna sa loob. Mainit doon. Kaichuan, may sakit si Duo-duo. Kaya gusto ko siyang dalhin sa doktor. Wala lang talaga akong pera. Nagmamakawa ako sa'yo. May sakit na? Hindi mo pa ba kayang dalhin sa ospital? Kaichuan, nagmamakawa ako. Bigyan mo ako ng pera. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Ate, sa sobrang lamig, dala-dala mo pa yung bata para magpakita ng awa. Sobra ka na. Tsaka, di ba taon-taon may pinapadalang pera sa'yo si Kuya Kaikshuan? Para, sa dami ng taon na lumipas. Bukod sa mga sulat, wala kang ipinadalam kahit 5 duling dito. Anak mo rin si Duo-duo, pati ba pera para ipagamot siya ayaw mo pa ring bigyan? Ang tigas ng puso mo. Nagtrabaho ako sa labas ng bayan, kalahati ng sinasahod ko ipinapadala ko sa inyo. Hindi ka pa rin kontento? Mukhang nababaliw ka na talaga.
Mag-uumpisa na ang Spring Festival Show. Anong tawag niya sa'yo? Anong itininatawag sa'yo ni Xiao Kang? Anong pakialam mo doon? Sakto, nandito ka ngayon, bukas, sumama ka na sa akin para kumuha na tayo ng divorce. Sawa na talaga ako sa'yo. Luka Ixuan, lahat ng ginagawa ko para sa'yo, pati na sa pamilyang Lu, nagsakripisyo ako ng lahat. Yun pala, para lang sa kanya. Pakinggan mo ako ng huling beses. Kami ni Yi, malinis ang konsensya, hindi mo naiintindihan, pera lang naman kailangan mo, di ba? O, eto na ang pera. Simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Hindi mo pa bagets? Si Kuya Kaikswan? Ni minsan, hindi ka naging laman ng puso niya. Ikaw lang ang naging kahihiyan niya. Ningje. Maligayang bagong taon. Duo, may pera na si Mama. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Duo. Punta tayo sa ospital. Duo-duo. Duo. Duo. Bumangon ka na. Ningje. Duo. Ningje. Agad kitang dadalhin sa ospital. Habang andito ako, huwag kang matakot. Palagi lang akong narito. Kung alam ko lang noon pa na ganito ang ginawa ni Luka Ixuan sa'yo, hindi ko sana hinayaan siyang dalhin ka palayo. Sa mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi mo ba ako sinisisi? Hindi. Paano naman kita masisisi? Sa mga taon na lumipas, tahimik lang kitang tinitingnan, palagi kitang gusto. May nagmamahal pa pala sa akin. Ang sarap ng pakiramdam. Ningzi? Maligayang bagong taon! Ningzi. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ikaw ang kahihiyan niya. Umalis ka na dito. Sa atin, wala nang kahit anong ugnayan. Duo. Hintayin mong matapos ko ang mga lakad ko sa syudad. Mama, kailan ka ba mag-aaral sa kolehiyo? Mama, magising ka na. Mama. Duo. Mama, Noong 1984. Bumalik ako sa panahon bago ang entrance exam. Totoo ngang bumalik ako. Talagang bumalik ako. ma, nagugutom ako. Duo. Hintayin mo si Mama. Pupunta na si Mama ngayon. Gagawan kita ng pagkain. Halos nakalimutan ko na. Simula noong 6 na buwan na ang nakalipas, mataas ang buhay ni Lin Yi matapos mamatay ang asawa niya. Luka Ixuan, hindi na nagpapadala ng sweldo. Mahigit kalahating taon nang walang kita sa bahay. Duo. Masarap ba? Masarap? Sa nakaraang buhay, pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan ni Luka Ixuan. Dahil doon, naghirap ng husto ang anak ko. Pero ang dalawang cute na iyon, nag-e-enjoy sa syudad. Ngayon, hindi na pwedeng mangyari ulit ito. Duo, bukas dadalhin ka ni Mama kumain ng karne. Okay ba? Okay. Pero mama, hindi mo ba sinabi na wala na tayong pera? Simula bukas, hindi na tayo mawawalan ng pagkain. Pupunta tayo sa syudad para hanapin si Papa. Pero hindi ba si Papa ayaw tayo papasukin sa syudad? Huwag kang mag-alala, si Papa mo, gustong-gusto ka na niyang makita.
Pagkalipas ng 3 araw, papag-examinan na ako ni Lu Kaichuan. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghahanap sa kanya. Kapag meron na akong hawak na ebidensya, pwede ko siyang kontrolin. Duo, anong nangyari? Ma, natatakot ako. Hindi ba galit si Papa sa atin talaga? Lu Kaichuan, pati sariling anak mo natatakot sa iyo. Sobrang cute mo naman. Huwag kang mag-alala, duo. Sino ang hinahanap mo? Ako ang asawa ni Lu Kaichuan. Hinahanap ko si Lu Kaichuan. Kayo po ba ang asawa ni Director Lu? May asawa pala si Director Lu. Alam mo ba, ang asawa ni Director Lu nandito naman sa pabrika. Nagpapanggap ka pa. Umalis ka. Hindi kami nanloloko. Si Lu Kaichuan talaga ang papa ko. Umalis ka. Linye, Bakit ka nandito? Asawa ni Lu, nagpapanggap siya bilang ikaw. Gusto pa niyang makita si Director Lu. Handa na akong paalisin siya. Ate, bakit ka nandito? kanina, Bakit tinawag ka niyang asawa ni Lu? hindi ba niya alam? Ikaw ang hipag ni Lu Kaichuan. Ate. Hindi pagkakaunawaan. Ate, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi lang niya naiintindihan. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Ate, hindi mo man lang sinabi na pupunta ka. Nagulat tuloy ang lahat. Kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo kung pupuntahan ko ang asawa ko? Ang totoo, gusto ko sanang salubungin kayo. Mahigit kalahating taon nang hindi nakita ni Duo ang papa niya. Araw-araw nagrereklamo kasi gustong makita ang papa. Nandoon si Lu Kaichuan sa loob, di ba? Papasok na ako para hanapin siya. Ano? Ate, uminom ka muna ng tubig. Mukhang maliit ang bahay niyo. Paano kayo nakatira dito? Sa gabi kaya? Siyempre hindi. Nakatira kami sa dormitoryo. Kapag walang ginagawa, tumutulong ako maglinis at magluto para sa kuya. Ate, malapit nang gumabi. Baka gusto mo, umuwi muna kayo ni Duo. Kasi busy si kuya ngayon. Kapag natapos na ang trabaho niya, papauwiin ko siya para makita ka. Hindi pa kami uuwi. Plano ko tumira dito sa syudad ng ilang panahon. Hindi pwede. Hindi ko naman sinasadyang paalisin kayo. Kaso, madalas lumalabas ng syudad si kuya. Ikaw at si Duo hindi kilala ang lugar. Natatakot ako walang mag-aalaga sa inyo. Kaya gusto ko sanang... Nandito na kami. Ako. Hindi ba ikaw ang nagsabi na huwag kang pumunta sa syudad? Sino nagsabing pumunta ka dito? Hindi ba sabi nila nagpunta si kuya sa out of town? Bakit bumalik siya agad? Baka mali lang ang alala ko. Tara. Sumama ka sa akin pa uwi. Ayokong umuwi. Mahigit kalahating taon ka nang hindi umuwi. Kami ni Duo, naglakbay ng malayo para makita ka. Hindi ka man lang nakikinig, gusto mo kami agad paalisin. Nasa puso mo ba talaga ang pagiging asawa ko? Pati ba ang anak natin? O baka naman may tinatago ka sa akin? Bilang tagalabas dito, baka nasira ko ang plano ninyo. Wala! Sino ang babaeng ito? Bakit nag-iingay sa bahay ni Direktor Lu? Ang sabi sa akin siya ang asawa ni Direktor Lu. Mukhang may dalang bata para manghuli ng kalaban. Hindi ba si Linyi ang legal na asawa ni Director Lu? Dalawa pala ang kinakalantari ni Director Lu? Lu Kaichuan, sa buhay na ito, darating ang araw na mabubunyag ko ang tunay mong pagkatao. Huwag mong pakinggan, Tara. Ate, huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Mahilig lang magchismis ang mga tagalabas. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila. Walang kahit ano sa amin ni kuya. Promise. Ningzi, hindi talaga ganoon. Malinis ang relasyon namin ni Yi. Ako si Lu Kaichuan. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Bakit gusto mo kaming paalisin? Bakit ayaw mong magstay kami? Ma, nagugutom ako. Nako, ang isip ko. Ate, ang layo ng pinuntahan mo, hindi ka pa kumain, no? Kain muna tayo. Xiaokang, anong gusto mong kainin? Gusto ko ng baka. Tara. Tara. Lu Kaichuan, simula pa lang ito. Sisiguraduhin kong masira ang pangalan mo. Nagkatawang tao ang gutom na kaluluwa.
Halika, Xiao Kang. Ayoko ng isda. Gusto ko ng baka. Ako at ang anak ko nasa bahay lang. Ni pagkain hindi namin makain. Samantalang kayo, palaging kumakain ng masasarap sa labas. Nakakatawa talaga. Xiao Kang, kahapon lang naman, kumain na tayo ng baka, hindi ba? Anong gusto mong kainin? Bukas, dadalhin kita. Ngayon, sundan muna natin ang gusto ng kapatid mo. Hindi siya ang kapatid ko. Masasama silang lahat. Palayasin silang lahat dito. Oy, bata, klaruhin mo, bahay ko to. Si Duo-Duo lang ang tunay na batang amo ng tahanan na to. Ikaw ay bisita lang dito. Kung may aalis, ikaw ang dapat lumabas. Ikaw. Xiao Kang, ubusin mo ang pagkain mo. Malaki ka na, bakit ka nakikipagtalo sa bata? Lu Kaiksuan, tinawag niyang bastardo ang anak mo. Ni hindi ka man lang nagalit, hindi ba? Sa puso mo, sino ba talaga ang anak mo? Ay nako ate, si Xiao Kang talaga. Bata pa lang, spoiled na. Bata lang yan, wala yang mali siya. Hindi nakakatakot ang mga sinasabi ng bata. Mas nakakatakot kapag ang tao, may masamang balak, gustong agawin ang lugar ng iba. Ayoko na. Ate, may pag-uusapan lang kami ni kuya. Kayo na ang kumain. Kain na kayo. Hindi ka naman seryoso na. Hayaan siyang manatili dito, di ba? Siyempre hindi. Buti nga at dumating siya ngayon. May ipapagawa akong bagay sa kanya. Malapit na akong ma-promote bilang deputy director ng pabrika. Yung posisyon ng supervisor sa plant, gusto kong ibigay sa'yo. Pero, kulang ang educational attainment mo. Si Song Ningzi magaling sa pag-aaral. Plano kong siya ang kukuha ng entrance exam para sa iyo. Kapalit na pag-exam? Kapalit na pag-exam? Kapalit na pag-exam? Papayag ba siya? Relax ka lang, pinakikinggan niya ang lahat ng sinasabi ko. Pero ngayong araw, Ay naku, nagpapakita lang siya ng konting inis. Sa puso niya, ako pa rin ang paborito niya. Ano man ang sabihin ko, hinding-hindi niya ako tatanggihan. Pag naging supervisor ka na, walang makakapagsabi ng masama tungkol sa atin, habang buhay tayong magkasama. Gusto pa rin nilang ako ang mag-exam. Nananaginip sila. Noong nakaraang buhay, kinuha nila lahat sa akin. Ngayon, Isa-isang kukunin ko pabalik ang lahat. Ningzi, upo. Tara. Ano ba talaga ang nangyari? Ningzi, alam mo rin naman, si mag-isang ina na ulila sa asawa. Solo niyang inaalagaan ang anak. Hindi madali iyon. Dito sa pabrika natin, kamakailan lang ay may isang bakanteng posisyon bilang supervisor ng departamento, kaya, Si ang magiging bagong supervisor ng departamento. Anong kinalaman yan sa akin? Matutulog na si Duo-Duo. uy, Ningzi, kinakailangan ng degree para sa supervisor. Si hindi magaling sa pag-aaral, pero ikaw, iba ka, alam ko. Matagal mo nang gustong pumasok sa universidad, kaya, Kaikshuan, baliw ka na ba? Gusto mo akong mag-exam sa halip niya. Alam mo bang illegal yun? nakipag-ayos na ako sa mga taga-exam center, basta hindi ka magsasalita, walang makakaalam. Pero, Ningji, wala nang pero-pero. Nung namatay si Bunso, ipinaalaga niya sa akin si ng maayos. Ito na lang ang pagkakataon niya. Ikaw ang hipag, mas dapat mong isipin ang pamilya. ate, basta tumulong ka. Gagawa ako ng paraan para suklian ka balang araw. Ako, dinala ko si Duo-Duo dito sa syudad. Itinuring ko siyang sariling anak. akala nyo madali akong kontrolin? Sa buhay na to, hindi na ako magpapaloko sa inyo. Kung gusto nyong mag-exam ako para sa kanya. Pwede namang pag-usapan. Pero, may dalawa akong kondisyon. Hindi lang 2, kahit 10 pa. Sige lang. Gusto kong tumira dito, hindi na ako babalik sa probinsya. Hindi pwede. Ningzi, parang hindi ko kaya yan. Palitan mo na lang ng iba. Ikaw ang asawa ko, dito ang bahay ko, dito ako nakatira, para na rin makapag-review ako ng maayos. Pero kung yan pa lang, hindi nyo pa ako mapagbigyan. Bakit pa ako mag-exam para sa kanya? Ako. Ningzi, gabi-gabi akong nagtatrabaho, hanggang hating gabi, baka makadistorbo ako sa pag-aaral mo, sana maintindihan mo. Tama ka ate. Araw-araw pagod si kuya sa trabaho. Sa probinsya, napapagod din naman ako. Araw-araw nagtatanim ng palay, nagluluto pa. Lalo akong hindi makakapag-review ng maayos. Nako, gusto mo, papaupahan muna kita ng apartment dito sa syudad. Pagkatapos ng exam, doon ka na ulit tumira. Sine? Akala mo ba gustong-gusto kitang kasama dito? Ngayon,
May pangalawa pa akong kondisyon. Dati sabi mo, sakin, buwan-buwan, kailangan mo daw magpadala ng kalahati ng sahod mo para tulungan ako sa mga gastusin sa bahay. Pero mahigit kalahating taon na. Ni piso wala akong natanggap. Ako, Walang problema. Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Kukunin ko na. Titingnan ko lang. kung hindi ako sasabay sa palabas nyo, paano ko mababawi lahat ng nawala sa akin? Matamis at murang tanghulo. Sa nakaraang buhay, pinipigilan ako ni Lu Kaichuan na pumunta dito sa syudad. Di inaasahan. Ang saya na pala dito ngayon. Tanghulo, maasim tamis ang lasa. Mama, Isa lang ₱1, bili na kayo. Gusto mo ba ng tanghulo duo-duo? Tara, bibilhan kita. Boss, 2 stick ng tanghulo po. Sige, ₱2 lahat. Sa nakaraang buhay, ninakaw ni Lin Yi ang buhay ko, kasama rin si Duo-Duo, ang dami naming tiniis noon. Ngayon, sisiguraduhin kong magiging masaya ang anak ko, pag nakapasok na ng universidad. May pagkakataon na ring hanapin ang tatay niya. Hindi ko alam kung saan siya na-assign. Chen Changzhang, ayan na. Yan na ang steel plant natin. May order na mula sa taas. Sa Lunes, magsisimula ka na. Chen Guangchang, Manager Chen. Kilala mo rin ba ang asawa ni Director Lu? Si Director Lu? Siya ang head ng production ng steel plant natin na si Lu Kaichuan. Balita nga na kandidato na siya bilang Vice General Manager. Naku, yung asawa niya, matindi ang pinagdaanan. Sabi nga, iniwan siya ni Director Lu sa probinsya, matagal nang hindi umuuwi. Bale mag-isa siya dito sa syudad, kasama lang yung hipag, enjoy ang buhay. Kamakalawa lang, kumalat na, maghiwalay na raw sila. Hiwalay? Manager Chen, baka naman gusto mo siyang ligawan? Sinasabi ko lang, huwag mong papatulan ang mga babaeng hiwalay, masakit yan. 3. Tara na. Mama, dito na ba talaga tayo titira? Oo, gusto mo ba dito, Duo-Duo? Oo, ang laki at ang ganda dito. Mas maganda ka sa bundok. Pero mama, bakit hindi tayo kasama kay Papa sa bahay? Ayaw na ba sa atin ni Papa? Hindi ganun, Duo-Duo, tayo na mismo ang ayaw sa kanya, hindi siya ang tumalikod sa atin. Simula ngayon, dito na tayo. Itong pera, araw-araw bibili ako ng masarap na pagkain para sa'yo, anak. Pwede ba iyon? Oo, bukas gusto ko ng chicken drumstick, Mama. Walang problema. Bata pa si Duo-Duo. Mas mabuting tuluyan ng putulin ang kaugnayan kay Lu Kaichuan. Para kay Duo-Duo, mas konti ang masasaktang damdamin. Duo-Duo, hindi ko hahayaan na maulit pa ang trahedya ng nakaraan. Gusto kong maglaro doon. Sige, maglaro ka. Excuse me, ito po ba ang bahay ni Song Ningji? Ito si Chen Haifeng, 25 taong gulang. Estudyante siya ng tatay ko. Kaibigan ko rin siya mula pagkabata. Sa nakaraang buhay dahil kay Lu Kaichuan, matigas ang loob kong tinanggihan siya. Pero hindi ko inakala na matagal na pala niya akong hinihintay. Haifeng, ang tagal nating di nagkita. Ningji, matagal na rin tayong di nagkita. Ningji, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Namiss lang talaga kitang sobra. Masaya ako ngayon. Paano mo pala ako natagpuan dito? Narinig kong lumipat ka dito sa probinsya, nagrenta ka pa raw ng apartment, kaya gusto kitang dalawin at kamustahin. Alam ko namang ayaw mo akong makita. Huwag kang mag-alala, aalis na ako ngayon. Haifeng, gusto mo ba munang manatili? Kumain tayo ng sabay. Pwede ba ako? Oo naman.
Ang dami nating taon na di nagkita, hindi mo ba gustong matikman ulit ang luto ko? Kuya KX1, kahit ako hindi pa naka-experience ng ganyang kagandang bahay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kunin ni Song Ningzi ang exam para sa'yo, ipapabalik ko na siya sa probinsya. Pagdating ng araw, ililipat ko sina mama at papa dito sa lungsod. Magsasama-sama tayo bilang isang pamilya. Sama-sama tayong mag-e-enjoy. KX1, ang bait mo talaga. Salamat sa'yo. Yi. Umuwi ka na muna. Papasok muna ako saglit at titingnan ko lang, tumutuloy ka sa paupahang inuupahan ko. Kapag hindi ka pa nag-aral ng mabuti, sisiguruhin kong pagagalitan ko siya talaga. Ano ba, kain na tayo? Hinihintay naman kita eh. Ma, sino siya? Ipakikilala kita, duo-duo. Siya si Haifeng, tito mo. Siya ang dating pinakamatalik na kaibigan ni Mama, at siya rin ang pinakaminahal ni Mama noon. Magandang araw po, Tito Haifeng. May dala pa siyang regalo para sa'yo. Oo nga. Duo-duo, halika rito. Ang sarap pala nito. Salamat po, Tito Haifeng. Song Ningzi. Song Ningzi. Song Ningzi. Hi, ako si. Sino siya? Siya si Chen Haifeng. Kaibigan ko siya. At bisita ko din siya. Hindi ba't nagsiselos ka lang kasi palaging kasama ko si Yi? Kaya kahit sino na lang dinadala mo dito para lang inisin ako. Song Ningzi, napaka-infantile mo naman. Kay Xuan, masyado mo nang pinapalala. Kaibigan ko si Haifeng. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang gusto mo lang naman, magkasama tayo tumira dito, di ba? Nagsiselos ka lang kay Yi. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay basta ka na lang magdadala ng kung sino mang lalaki. Ginagawan mong patapon ang sarili mo. Ang maghintay sa'yo ng ganito katagal ang mas patapon. Araw-araw naman pwede sa'yo na lumabas kayo ni Lingyi. Pero kapag dinala ko lang ang kaibigan ko para kumain dito, hindi pwede. Director Lu, masyado ka nang nakikialam. Uulitin ko lang, malinis ang relasyon namin ni Yi. Wala kaming ginawa ni minsan. Haifeng, ituloy na lang natin ang pagkain. Huwag mo na siyang pansinin. Ningji. Babalik na lang ako rito ibang araw. Susundan kita. Duo-duo, samahan natin si Tito Haifeng palabas. Gusto mo ba? Ningji. Babalik na lang ako rito ulit. Ingat sa daan. Paalam, Haifeng. Ano bang Chen Haifeng na yan? Malinaw namang inimbita mo lang yang lalaki para inisin at pikonin ako. Song Ningzi, tingnan mo lang, nako, lagot ka sa akin. Lu Kaiksuan. Gabing-gabi na't ano na namang problema mo? Song Ningzi, bakit kailangan mo namang sabihin kay Yi yung mga ganon? Alam mo namang. Mahina ang loob ni Yi. Pag alis mo kanina, nagkulong lang siya sa kwarto at umiiyak buong maghapon. Kung iyak siya, ano ngayon, anong pakialam ko? Kung may oras kang mag-alala sa kapatid mo, mas okay siguro kung maglaan ka naman ng panahon sa asawa at anak mo. Pera ko rin naman yung hawak mo, ako pa nagpapaupa ng bahay nyo, tapos kung sino-sinong lalaki ang kasama mo dyan. Luka Ixuan. Uulitin ko uli, kaibigan ko si Haifeng. Dating estudyante siya ng tatay ko, at mas malinis pa ang relasyon namin kaysa sa samahan ninyo ni Lingyi. Umalis ka na, matutulog na si Duo-Duo. Hindi kaya talaga ako na niya mahal. Imposible, sinabi niya mismo na habang buhay ako lang ang mamahalin niya. Alam ko, ginagawa lang niya ito para inisin ako. Ningzi, maniwala ka sa akin, walang nangyayari sa amin. Sumpa pa ako kung nagsisinungaling ako. Ano ba, bitawan mo nga ako. Naniniwala ako sa'yo, dapat maniwala ka rin sa akin. Buong buhay ko, isa lang talaga ang minahal ko ikaw. Bukas samahan mo na akong mag-file ng annulment. Sawang-sawa na ako sa'yo. Hindi ko pa nga nakukuha ang hustisya ko. Ngayon, hindi pa ito ang panahon para mag-away talaga tayo. Naniniwala ako sa'yo, pero bitawan mo na muna ako, baka matakot pa si bata. Ay, ang galing mo talaga, Ningzi. Alam kong ikaw lang talaga ang pinakamaunawain. Hindi na ako aalis ngayong gabi. Sayo na ako matutulog, ayos ba? Hindi pwede, kailangan kong mag-aral ngayong gabi. Bawal akong istorbohin. Hindi ba sabi mo importante ang grades ni Lingyi? Pag nagulo ang pag-aaral ko, paano kung hindi ako makapasa? Sige, hindi na kita istorbohin.
mag-aral ka na ng mabuti. Dalawang salita lang, bumigay ka na agad. Tanga ka pa rin talaga. Pagtapos mo ng exam, para kay Yi, tingnan mo lang kung paano kita pababayaan. Kai Xuan, tingnan mo ang pinili mong asawa. Yang babaeng iyan, puro gastos lang. Iniwan niya ang gawaing bukid, ayaw tumulong sa probinsya, nagpunta pa siya dito sa lungsod, tapos pinapaupahan mo pa siya ng apartment, sayang ang pera. Tingnan mo si Yi natin. Ang bait na, ang galing pa, may anak na siyang si Xiao Kang, nagpapatuloy ng lahi natin. Ito, kahit ano pang sabihin mo, puro kain at tambay na nga lang siya, hindi pa siya makapanganak ng lalaki. Ano bang karapatan niya na paalkilahin mo siya ng apartment? Kay Xuan, mahal ang apartment na ito bawat buwan, di ba? 10 piso. Anong 10 piso? 10 piso? Makapagsusuweldo na ang isang tao niya ng isang buwan. Ipaalis mo na agad. Ipaalis mo na agad ang apartment. Ma, si ate-in-law naman, may silbi din na nagrerenta siya ng apartment. Ano namang silbi niya dyan? Pauwiin mo na agad siya sa bukid. Kung wala siya doon, sino ang magtatanim? Sino mag-aalaga ng baboy? Sobra na siya? Sobra na. Kung ayaw niya umuwi, hiwalayan mo na lang siya. Tama si mama mo. Kay Xuan, supervisor ka na ngayon sa pabrika ng bakal, hindi na bagay si Song Ningji sa'yo. Kung pipili ka ng asawa, dapat gaya ni Yi. Ni hindi nga siya makapang-anak ng lalaki. Hindi nga siya nababagay maging manugang ng pamilya Lu natin. Ma, ngayon. Hindi pa ako nagmamadaling maghiwalay. Si Song Ningzi. Ano siya? Hinahabol ka pa rin ba niya? Yang babaeng puro gastos? Aba, ngayon naaayusin ko na yan. Ma, kung papayag si ate-in-law na tulungan ako, Ayon, talagang hindi magkapamilya. Ang ugali ng ina, namamana ng anak, sayang naman ang tapat kong pakikitungo sa inyo noon. Tay, Nay, bakit kayo narito? Ningji, dumating ka na. Ningji, dumating ka na. Kumain ka na ba? Kumain na ako sa labas. Ito ay, Bumili ako ng ilang damit at mga merienda. gastos naman ng ganito kalaki? Bili mo pa ng maraming bagay? minsan lang nakapunta si ate-in-law sa syudad, hayaan mo siyang bumili ng gusto niya. Kapag tapos na ang entrance exam, babalik din tayo sa probinsya. Mahirap nang makabili ng ganito roon. Tama ba, ate-in-law? Dua-dua, nami-mas mo ba si Lola? Tay, Nay, aakyat muna ako sa kwarto para mag-review. Kay Xuan, tungkol kay Song Ningji, seryoso ba siyang tutulungan si Yi sa entrance exam? Siyempre, totoo. Bakit ko kayo lulukuhin? E paano kung hindi siya pumasa? Ang daming ginastos, pati renta ng bahay. Ang dami ring pinamili. Ma, si Song Ningzi, tatay niya dati ay guro. Dati pa niyang pangarap na makapasok sa syudad sa entrance exam kung siya mismo di pumasa. Wala nang makakapasok dito sa syudad. Kapag may diploma na si Yi, papasukin ko na siya sa pabrika. Gagawin ko siyang supervisor. Pagdating ng panahon, kukunin ko na kayong dalawa dito sa syudad. Buong pamilya natin, sabay-sabay tayong mamuhay ng maginhawa. Ningji, mag-exam ka ng mabuti. Isang beses lang tayo kada taon. May ganitong pagkakataon. Oo, dapat talagang mag-ingat. Sa pamilya Lu, wala pang nagiging scholar o graduate. Kampante kayo, Tay, Nay. Ate-in-law, sigurado ka ba? Siyempre, panatag ang loob ko, tiyak mananalo. Sige na, halos oras na. Pasok na kayo agad. Inayos ko na ang lahat sa examination room. Siguraduhin pangalan ni Yi ang isusulat mo sa test paper. Huwag kang mag-alala, si Yi naman ang pinakamabait kong kapatid. Hindi ko siya bibiguin. Tay, Nay. Siguradong bibigyan ko kayo ng isang malaking sorpresa. Pagkatapos ni Kai Xuan mag-exam, bilisan mo nang ipa-turn over sa akin ang bahay. Pabalikin mo na siya sa probinsya. Siye, alam ko na. Kuya, papasok na ako. Sa pabrika na pinapasukan ni Yi, naayos ko na lahat, hintayin mo na lang makuha mo ang diploma mo. Kaya mo yan. Tulad nga ng hinhinala ko, pareho pa rin sa exam dati yung mga tanong.
ate-in-law. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang may magnakaw pa ng buhay ko. Lolo, bakit hindi pa siya lumalabas? Sandali lang, lalabas din yan. Lalabas siya para bilhan ka ng ice cream. Sige, gusto ko ng ice cream mamaya. Oo, bibilhan kita ng 2. Kumusta? Huwag ka mag-alala, nasagutan ko lahat. Ang galing naman. Sa pamilya Lu, may isa na namang college student. Ang galing-galing mo. Yiyi. Ayos, ayos, ayos. Kailangan din magpasalamat kay ate-in-law. Bakit kailangan magpasalamat sa kanya? Tungkulin niya talagang tumulong sa'yo. Asawa siya ng pamilya Lu. Kaya nararapat lang na magsakripisyo siya para sa atin. Yiyi, kailan lalabas ang resulta? Mga 1 buwan pa. Yiyi, labas muna tayo. Mag-celebrate tayo. Tara. Lola, hindi pa lumalabas si Mama. Maghintay ka na lang mag-isa dito. Katulad mo rin ng nanay mo, walang kwenta. Mama, Papunta na ako. Medyo mainit pa. Dahan-dahan lang po ha. Oh, para sa'yo. Salamat po. salamat, Uncle Chen. Eto, parating na. Duo-duo. Masarap ba? Masarap. Ningji. 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 Ningzi, Eto ang perang ito. Kunin mo. Chen Haifeng. Ang asawa ko si Lu Kaixuan. Siya dapat ang nagbabayad sa akin. Pero 2 taon na siyang hindi umuuwi. Alam mo ba kung anong meron sa kanila ni Linyi? Tama na. Alam mo bang sila ni Linyi? Ayoko nang magsalita ka pa ng masama laban sa kanya. Sa susunod, huwag ka nang magpunta dito para hanapin ako. Baka magkamali siya ng akala. Ningji. Noong nakaraan, pinagsabihan ka na ni Haifeng. Pero hindi mo pinansin. Song Ningzi, Ningji? bakit ba ang tanga-tanga mo? Ningji? Bakit hindi ka kumakain? Hindi ba swak sa panlasa mo? O baka gusto mong? Wala, gusto ko talaga ito. Sobrang sarap nito para sa akin. Haifeng, naaalala ko, dati hindi ka ba nag-aaral sa Mincheng? Bakit ikaw napunta dito sa probinsya ng Chuan? May oportunidad kasi ako sa trabaho dito. Kaya pumunta ako para mag-experience. Isa pa? Mama, Uncle Chen, bakit hindi kayo kumakain? Bakit nga hindi kayo kumakain? Noong kailangan ipadala si Teacher Song sa Western China, alam kong matagal mo na siyang hinahanap. Tutulungan kita. Salamat, Haifeng. Sa ating dalawa, hindi na kailangan magpasalamat. Nandito na ako. Hintayin kitang makapasok. Mama, Ningji? Lu Kaixuan? Kahit isang araw hindi mo man lang mahintay. Haifeng, pakibantayan naman si Duo-Duo. Lu Kaixuan, buksan mo ang pinto. Alam kong nandiyan ka. Buksan mo. Tingnan mo naman kung anong oras na. Pwede ba magpahinga ang mga tao? hi. Itong bahay na ito, dito dapat ako titira habang nagre-review para sa college entrance exam. Alam mismo ni Lu Kaixuan yan. Nasaan ba siya? College entrance exam? Tapos na ang exam. Bakit ka pa rin tumitira sa magandang bahay na ganito? Hamp, ganitong kagandang bahay. Kami naman ang dapat makinabang dito. Grabe, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Nung una, ipinapakiusap mo pa na tulungan ko si Ling Yi sa exam. Ngayon tapos na. Ngayon tapos na. Anong tulong sa exam? Huwag ka mag-imbento. Si Yiyi namin, nakapasa sa sariling kayod at talino. Walang kinalaman sa'yo yan. Tigilan mong. Pakasiraan siya. Talino ba yan?
Sige, tingnan natin. Ano kayang ibig niyang sabihin? Baka naman hindi pa siya nakapagtake ng exam para kay Yi. Hindi pwedeng mangyari yun. Wala siyang ganong lakas ng loob. Anak namin, hawak niya yon. Parang sisiw lang. Hindi niya magagawa yon. Tumigil ka diyan. Anong kinukuha mo? Tingnan ko nga. Hindi ba ito gamit ng anak ko? Ay nako, Ikaw talaga. Pagbalik natin sa probinsya, kukutyain kita. Mama, hindi ba mahal ni Papa si Duo-Duo? Pati si Lola, hindi rin ako gusto. Iiwan ba nila ako? Hindi gano, duo-duo. Hindi sila ang ayaw sa atin. Tayo na ang ayaw sa kanila. Habang andito si Mama, mamamahalin kita habang buhay. Saan tayo pupunta? Ayoko nang bumalik sa probinsya. Medyo magulo dito sa bahay. Okay lang, maayos naman na ito. Kami ni Duo-Duo dito muna titira. Hindi ba kami abala sa'yo? Hindi. Madalas naman akong natutulog sa dorm. Hindi rin ako laging nandito. Dito muna kayo. Magpahinga kayo ng maayos. Salamat talaga. Hindi na rin maaga. Mauna na ako uuwi. Magpahinga na rin kayo agad. Mama, dito na ba talaga tayo titira palagi? Ayaw mo ba dito, Duo-Duo? Gusto ko naman. Mama, parang gusto ka ni Tito Chen. Hayaan mo na lang siyang maging tatay ko. Ang talino mo talaga, kahit bata ka pa. Sige na, matulog ka na. Tungkol sa pamilya ni Lu Kaichuan, hanggang ngayon, wala pang malinaw. Hindi ko naman talaga tinulungan si Lin Yi sa exam, bago lumabas ang resulta. Kailangan mo nang magpasya at tapusin na ang usapan sa pamilya Lu. Si Lu Kaichuan, kasi tatakbo bilang Vice Plant Manager. Sa ganitong sitwasyon, sigurado, ayaw niyang makipag-divorce. Di, gagawin na lang natin lahat para hindi siya maging Vice Plant Manager. Uy, narinig niyo na ba? Yung bagong plant manager natin. Parang estudyante pa ng kolehiyo. Narinig ko, inilipat daw siya dito. Pagdating pa lang niya, siya na agad ang manager. Ang galing niya. No. O, Laozang. Kailan daw darating ang bagong manager? Nakita mo na ba siya? Saan ko naman siya makikita? Chief Lu, ngayong may bagong manager na, ikaw na ba ang magiging assistant manager? Congrats ah. Congrats. Ay naku, wala yon. Swerte lang talaga. Duo-Duo, natatandaan mo ba lahat ng tinuro ni Mama? Oo, natandaan ko na. Pumunta ka na? Hmm. Gusto mo maging assistant manager? Papa, Duo-Duo, magpakabait ka ha. wag mo sana palayasin si Duo-Duo. Pwede ba? Chief Lu, kaninong anak yan? Bakit tinatawag kang papa? Sa pamilya Lu yan. Hindi ba lalaki lang anak nila? Nakita ko na yon ng ilang beses eh. Saan galing tong batang babae? Kaninong anak ba talaga yan? Bakit? Pagdating pa lang, tinatawag ka ng papa? Papa, Duo-Duo, magpakabait ka. Wag mo sana palayasin si Duo-Duo, pwede ba? Duo-Duo, pabayaan mong samahan kita pa uwi ni Erby, okay? Sama ka kay Ershen pa uwi. Bumalik ka na agad sa bahay. Duo-Duo, bakit ka nandito? Huwag mong istorbohin si Papa mo sa trabaho. Tumayo ka na. Mama, gusto ni Duo-Duo si Papa. Chief Lu, ano ba talaga nangyari? Song Ningzi, bakit hindi mo pa siya inuuwi? Papa, Sa H1, nakikiusap ako, huwag mo kaming palayasin, pwede ba? Yi, nakikiusap ako, huwag mong agawin ang asawa ko. Papa, Pwede ba? Ang asawa ni Director Lu. Di ba si Yi yun? Yung nakaluhod na babae. Bakit sinasabi niyang asawa niya si Director Lu? Narinig ko, yung nakaluhod talaga ang tunay na asawa ni Director Lu, si Lin Yi at si Director Lu, hindi naman mag-asawa. Hindi ba palagi silang magkasama nakatira? Hindi talaga sila mag-asawa? Song Ningzi, tama na, huwag ka nang mag-eskandalo. Tumayo ka nga. Kay Xuan, nakikiusap ako, huwag mo akong paalisin. Kung palalayasin mo kami pa uwi ng probinsya, wala nang pag-asa si Dodo at ako. Noong araw, sabi mo kapag wala na si Utol, si Yi ang hipag mo, dapat mo siyang alagaan. Kaya dinala mo siya dito sa syudad, at iniwan mo akong mag-isa kasama ang anak ko sa probinsya. Ayaw kong maging sagabal sa'yo. Pero, wala na kaming pera. Mamamatay na kami ni Dodo sa gutom. Huwag mo kaming pabayaan, pwede ba? Hindi ba binigyan na kita ng pera? Yi, alam kong gusto mo si Kaishuan. Ibibigay ko na siya sa inyo, basta bigyan mo kami ng anak ko ng kaunting pag-asa sa buhay. Huwag mo kaming palayasin, pwede ba? Kailan ba kita pinalayas? Ate, huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Kaya pala si Lin Yi. Hipag pala ni Kuya Lu. Ang gulo pala ng magkakapatid na to. Akala ko pa naman matino si Director Lu, pati pala hipag pinatulan. Ay nako, Si Lin Yi talaga. Inaakit pa si kuya.
Sobrang kapal ng mukha. Huwag kayong magbintang ng kung ano-ano. Nagpunta ako dito sa syudad para lang maalagaan si kuya. Wala talaga kaming relasyon. Tama, hipag ko si Yi. Paano ko naman magagawa yon? Kapag patay ang ilaw, sino ba talaga ang nag-aalaga? Yung mga lalaki. Hindi talaga mapigilan ang ikalawang ulo nila. Tama, mga agaw ng may asawa. Sa lumang panahon, kinakalunod sa basket ang ganyan. Wala talaga akong ginawa. Wala talaga. Song Ningzi, tama na. Pag-usapan natin yan sa bahay. Huwag kang mag-eskandalo dito. Bahay? Sa bahay mo? Si Lin Yi nakatira. Pati ang ibang bahay natin. Kinuha na rin ng mga magulang mo. Saan pa ba ako uuwi? Director Lu, malapit na dumating ang bagong plant manager. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, masama ang kalalabasan yan. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Hindi ko naman hinihingi na balikan mo ako. Hiling ko lang, huwag mo kaming palayasin. Handa akong palayain. Kayo ni Yi, maghiwalay na lang tayo, Lu Kaichuan. Ano? Hiwalay? Ikaw, Si Lu Kaishan talaga. Swerte pa ang asawa. Ganito na nga kawawa. Pinagpapasensyahan pa rin niya. Gaano na ba dapat kalala para magkaroon ka ng lakas ng loob magpa-annul? Sobra naman si. Lu Kaichuan, hindi siya karapat-dapat maging vice plant manager. Ay, Ningzi, tama na yan. Huwag ka nang mag-eskandalo. Tara, umuwi na tayo. Ayoko umalis. Tara, uwi na tayo. Malapit na akong maging vice plant manager. Huwag mo akong bigyan ng problema ngayon. Tara na. Lu Kaichuan, mas mahalaga pa ba sa'yo? ang posisyon ng vice plant manager. Kaysa sa asawa at anak mo? Tara, Todo, tumayo ka na. Tara, sumama ka kay tita. ayoko umalis. Hoy, bilisan nyo at iuwi nyo na sila. Uwi na kayo. Ayoko umalis. Ano bang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ikaw? Bitawan nyo ako. Ikaw? Ningzi, ayos ka lang ba? ayos lang. Hi Feng, ano ka? Ang galing ha, Song Ningji. Nagpaplano ka na palang makipaghiwalay kay kuya ko, kaya pala may lalaki ka na sa labas? Anong ibig mong sabihin? Tanga, nagpapahiya pa kayo ni Kaikswan sa harap ng lahat. Tingnan natin kung sino talagang mapapahiya ngayon. Ate, hindi ka naman pinabayaan ni kuya. Ako rin, palagi akong magalang sa'yo. Kanina pa ako nag-iisip, bakit mo ba? Tinutulak maghiwalay kayo ni kuya? Kasi pala, may reserba ka na. Kanina sa harap ng lahat, pinalabas mo kaming masama ni kuya. Gusto mo lang kaawaan ka ng lahat. At isipin nilang si kuya ay isang masamang asawa. Ang tigas talaga ng puso mo. Ningzi, kung ayaw mo na talaga sakin, pwede mo naman sabihin, hahayaan na kita. Pero bakit kailangan mo pa akong saktan? Lu Kaichuan, Ikaw? Lahat pala ng ito ay palabas lang ng babaeng to. Kanina pa siya nagpapaawa sa harap natin. Ngayon pati kabit niya, ipinakita na. Hindi ba pinahamak mo si Director Lu? Ako? Lu Kaichuan, si Hai Feng ay kaibigan ko. Mas malinis pa ang relasyon namin ni Hai Feng kaysa sa inyo ni Lin Yi. Pati kabit dinala mo na, tapos magpapa-inosente ka pa? Palibhasa talagang walang hiya ka. Yi, Ikaw, nagawang mo pa akong saktan. Huwag mo siyang hawakan. Kuya, sinaktan niya ako. kabit, nagagawa mo pang manakit. Talagang naghahanap ka ng gulo. Lu Kaichuan, tama na. Ano bang ginagawa ninyo? Manager Liu, problema ko po ito sa pamilya ko. Walang modo. Hindi mo ba alam kung sino siya? Manager Lu, anong ibig sabihin nyo? Siya nga itong binabastos si Yi. Hindi ko pa ba siya pwedeng turuan ng leksyon? Tama po, Manager Liu. Ako po ay regular na empleyado ng plantang bakal natin, si Song Ningzi, kasama ang kabit niya. Sinaktan ako. Parang sinampal nila ang plant natin. Hindi niyo po pwedeng palampasin yon. Tahimik. Si Chen Haifeng at si Song Ningji ay magkaibigan lang. Kapag inulit nyo pa ang paninira dito, bibigyan ko kayo ng disciplinary action. Manager Liu, nakita naman ng lahat kanina. Sila. Buong tiwala ako sa pagkatao ni Chen Haifeng. Bakit? Kinu-question nyo ba ang desisyon ko? Manager Liu, problema ko ito sa pamilya. Nangyari ito sa plantang bakal. Ibig sabihin, problema rin ito ng plant natin. Lu Kaichuan, bilang workshop supervisor ng planta, imbes na maging mabuting halimbawa, nakikigulo ka pa sa asawa ng iba. Dapat hindi ka na maging supervisor. Hindi. Manager, hipag ko si Yi. Walang nangyayari sa amin. Tama po, malinis talaga ang samahan namin ng kuya ko. Palaging sinasabi nyong malinis kayo. Halos 1 taon na. Si Lin Yi nakatira sa bahay nyo. Buong planta, iniisip na siya ang asawa mo. Ni minsan di mo nilinaw. Ganyan ba para sa'yo ang malinis? Ako? Manager? Tama na. Gumawa ka ng written explanation. Pag-isipan mong mabuti ang kasalanan mo. Tingnan natin, kalahating taon kang walang bonus. Pansamantala, huwag ka munang umasa sa promotion mo. Ay, Manager Liu, ako. At ikaw naman, suspendido at walang sahod. Ang plantang, bakal natin, hindi kailangang may empleyadong gulo ang relasyon. Tama na, umuwi na lahat. Manager Liu, hindi na ba darating ang bagong manager? Hindi natuwa ang bagong manager sa nangyari kanina. Uwi na kayo. De, kwen, an, de, de, kwen, an, de.
Manager Liu, gusto ko na pong makipaghiwalay kay Lu Kaishuan. Pakitulungan niyo po akong magkaayos. Problema niyo po yan sa pamilya. Hindi kami pwedeng makialam dito sa plant. Pero huwag kang mag-alala, si Lu Kaixuan, hindi ka na niya guguluhin ngayon. Kung may kailangan ka, lumapit ka sa plant. Manager Liu. Ningji, tara na. Tara. Sinira mo ang plano ko, at pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Song Ningzi, Chen Haifeng, hintayin niyo lang ako. Kaishuan, wala na rin akong trabaho ngayon. Anong gagawin ko? Ayos lang yan. Kapag nakapasa ka na sa kolehiyo, siguradong magmamakaawas silang bumalik ka. Hi Feng. Sa tingin ko naman, yung manager na si Liu, respetado ka niya. Kilala mo ba siya? Ako? Dati kasi natulungan ko yung steel factory, may mga naayos akong problema sa technical na parte, kaya parang kilala ko na rin siya. Ningji, kanina napansin ko, parang hindi kayo okay ni Lu Kaixuan. Hindi mo na ba siya mahal? Matagal ko na siyang hindi mahal. Ngayon lang talaga luminaw sa akin lahat. Si Lu Kaixuan, isa lang siyang traidor. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ngayon, gusto ko lang gumanti sa kanya isa-isa sa lahat ng ginawa niya sa akin dati, tapos magdi-divorce na ako sa kanya. So parang naging istorbo lang pala ako sa'yo kanina. Sorry ha. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Kung hindi rin dahil sa'yo, malamang hindi ako tinulungan ni Manager Liu ngayon. At saka, sa mga susunod na araw, darating na yung bagong manager. Siguro si Lu Kaixuan din ang magiging assistant manager. Itong si Kaixuan, wala namang ibang talent, magaling lang mambola. Feeling ko, ang bagong manager nyo, hindi ata masyadong matalino. Kung hindi, ba't niya pipiliin si Lu Kaixuan bilang assistant manager? Sa totoo lang, malaki rin ang naitulong ko sa kanya kanina. Pero feeling ko rin, hindi naman bobong tao. Ang bagong manager nyo. Ay oo nga pala, Hai Feng. Alam mo ba kung may mga trabaho akong pwedeng pasukan? Gusto ko kasing magtrabaho at kumita ng sarili kong pera. Ningji, hindi ka ba komportable sa bahay ko? Kung kailangan mo ng pera, matutulungan kita. Siyempre alam ko na tutulungan mo ako. Kaso nga lang, hindi pa naman ako divorced, di ba? Tapos nakikitira ako sa'yo. Baka mapag-usapan pa kita ng masama. Ako, hindi ko alintana anong sasabihin ng iba. Pero ayaw kong napagchichismisan ka. At saka may kasama pa akong si Duo-Duo. Ang pera naman, maubos at maubos din yan. Kailangan ko talagang maghanap buhay at kumita. Mama, Ningji, ang tagal ko nang naghihintay. Ngayon lang dumating ang pagkakataon. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa ulit sa buhay ko. Hi Feng. Anong ipapakita mo sa akin? Ano to? Tingnan mo nga. Makina ng pananahi. Hi Feng, saan mo to nakuha? Para sa'yo yan. Hindi pwede. Masiyadong mahal to, hindi ko to kayang tanggapin. Di ba gusto mong magkapera? At saka naalala ko naman, mahilig ka talaga sa pananahi dati. Ang gaganda pa ng gawa mong damit, sakto ang fit, maganda ang tingnan. Kaya naman, bumili ako ng makinang panahi para sa'yo. Kaso, matagal na rin akong hindi gumagawa ng damit. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ayaw mo? Ayaw mo? Ibibigay ko na lang sa iba to. Huwag. Sige, susubukan ko. Tapos na. Gusto mo bang sukatin? Ito? Para sa akin ba? Oh. Susubukan ko na ngayon. Ako. Pupunta muna ako sa kwarto para sukatin. Kamusta naman ang itsura ko sa suot ko? Maganda. Kaso nga lang, yung unang butones ng polo mo, parang dapat.
Mama, gutom na si Duo-Duo. Mama, Uncle Chen, anong ginagawa niyo? Wala naman. Ako maghuhugas lang ako ng mukha. Tama, tama. Maghuhugas lang siya ng mukha. Grabe, ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi pwede, hindi pwede. Song Ningxi, hindi ka pa nga divorced. Hi Feng. Sa tingin mo, mabebenta ko ba talaga tong mga damit ko? Nag-aalala ako. Paano kung hindi mabenta? Sayang lahat ng tela na nabili ko. Nakabili ako ng mga tela worth 40 piso. Ningji, huwag kang mag-alala. Ganda ng gawa mong palda. Sure akong may bibili niyan. Pero eto ha, itong mga design na to. Sa Modu at Guangshen, ito yung pinaka-popular ngayon. Besides, ang ganda rin talaga sa'yo kahit suot mo. Ningji, magtiwala ka sa sarili mo. May gagawin pa ako mamaya. Ningji, susunduin kita mamayang hapon. Oo. Sige, gawin mo muna yung kailangan mo. Bagong palda, pinakabagong style mula sa Modu. Tingnan nyo lahat, dali. Boss, ang ganda ng mga palda mo. Magkano po ba yan? Ang galing mo talaga pumili. 10 piso lang bawat isa. Interesado ba kayo? Oo, bigyan mo ako ng 2. Okay, tingnan mo nga ito, okay ba? Song Ningji. Ikaw talagang babae ka. Ikaw talagang babae ka. Kai Xuan ang asawa mo. Nagpunta ka pa talaga sa opisina niya para gumawa ng iskandalo. Sinasadya mo bang sirain siya? Ang lahat ng dumi, pinapasa mo sa sarili mong asawa at sa hipag mo. Hindi ka na talaga nahihiya. Hindi ka nahihiya. Ang hindi marunong mahiya ay ang anak niyo siguro, di ba? Iniwan ang sarili niyang asawa at anak, tapos nakikipaglandian sa hipag niya sa labas. Kayo dalawa, anong karapatan niyo na pagalitan ako? Sige, sampalin mo. Lakasan mo pa ang hampas mo. Hayaan mong makita ng lahat kung paano ka maging masamang biyenan. Napaka-abusado mong biyenan. Ikaw. Tama na muna. Maraming tao ngayon dito. Ningxi, alam ko, may sama ng loob ka sa akin. Pero si Yi ay hipag ko, pumanaw na ang kapatid ko. Kung hindi ko siya alagaan, sino pa? Umaasa ako na mas maluwag ang loob mo. Halika na, sumama ka sa akin sa pabrika. Ipaliwanag mo ng maayos kay vice-presidente ng pabrika, sabihin mo na ikaw lang ang nagwala. Hindi pwedeng magkaproblema sa pag-promote ko bilang vice-presidente ng pabrika. Ako raw ang nagwala. Lu Kai-Xuan, anong nangyari sa utak mo? Alam mo ba, sa ginawa mong gulo sa pabrika, anong tingin ng iba sakin? Ano rin ang tingin nila kay Yi? Ibig mong sabihin, iniiwan mo ang misis at anak mo, tapos nakikipaglandian ka sa babae sa labas, binubusog mo pa siya sa pagkain, pati anak niya pinapakain mo rin at inaasikaso, lahat ng yan ginawa mo, pero ako ang walang karapatang magsalita. Anong ibig mong sabihing babae sa labas? Si Yi ay asawa ng kapatid ni Kai Xuan. Ibig sabihin, hipag mo siya. Ano naman ngayon? Nung nag-aaral ako, ang kapatid ko ang nagtrabaho para mapagpatuloy ko ang pag-aaral. May utang na loob ako sa kanya. Ikaw ang panganay na manugang. Ikaw? Lahat ng yan ay utang mo. Bakit mo ko isinasama sa pagbabayad ng mga utang mo? Kung talagang hindi ka mapakali, pwede mo na akong hiwalayan ngayon, tapos pakasalan mo si Yi para kayong dalawa na. Nagsama na kami ng walang tinatago. Wala talaga akong kahit ano sa kuya mo. Huwag kang mag-isip ng masama tungkol sa amin. Naawa lang si kuya sa amin ng anak ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-promote kay kuya bilang assistant factory manager. Basta ikaw, pumunta ka sa pabrika para aminin ang pagkakamali mo. Ako ang magdadala sa bata pa uwi sa bahay ng nanay ko. Simula ngayon, hindi na kita gambalain. Parehas lang kayong mga manugang. Tingnan mo naman si Yi, mabait, marunong umintindi, at nakapanganak pa ng anak na lalaki. Tingnan mo naman ang sarili mo, ni isang anak na lalaki. Hindi mo maipanganak, kaya karapat-dapat lang na makipaghiwalay ang anak ko sa'yo. Kayong pamilya nyo? Grabe kayong lahat, kakaiba sa lahi. Ngayon, siguradong masaya ka sa nararamdaman mo. Dahil ang mister ko, laman ng isip niya ay ikaw. Kahit iwanan niya ang asawa at anak niya, basta maalagaan lang kayo. Hindi ba kayo naaalibadbaran sa ginagawa nyo? Anak mo, iniisip pa rin ang para sa kapatid niya na pumanaw na. Kung alam lang ng bunso mo, hindi siya mapapayapa kahit nasa kabilang buhay na. At ikaw, sabi mo kanina kapatid mo ang nagpapaaral sa'yo mula sa kinita sa trabaho. Ngayon kung malalaman niyang kinakalantari mo ang asawa niya, baka kahit nasa kabilang buhay siya, hindi ka pa rin tantanan. Song Ningji? Mag-asawa tayo, paano mo nakakayang maging ganito kasama?
Alam mo ba gaano kahalaga ang pagkakataong ito para sa promotion sa Assistant Factory Manager? Anong pakialam ko dyan? Ikaw, Kahit magsalita ka pa ng magsalita, hindi mo maitatanggi ang relasyon mo sa hipag mo. Kung gusto mo ng gulo, tara, sabay tayong magpunta sa presinto. Sa tingin ko, gustong-gusto ng mga pulis na marinig ang istoryang kalokohan nyo. hindi kami pupunta. Hindi kami pupunta. Kung ayaw nyo ng gulo, umalis kayo. Huwag nyo nang abalahin ang negosyo ko. Song Ningzi, ikaw talaga. Anak, pakiramdam ko seryoso na siya ngayon. Kung ako sa'yo, makipag-divorce ka na lang kaya sa kanya. Naku, ma. Oo nga anak, makipag-divorce ka na lang sa kanya. Yung ganong klaseng babae, hindi karapat dapat maging bahagi ng pamilya natin. Kung ako tatanungin, mas bagay kayo ni Yiyi. Hindi pwede. Hindi pa oras para makipag-divorce. Bakit naman? Mahal mo pa rin ba siya? Yung klaseng babae na yon. Naku, ma. Noong isang araw, gumawa siya ng iskandalo sa pabrika. Ngayon, lahat iniisip na may namamagitan sa amin ni Yi. Kung ngayon kami mag-divorce, mas lalo lang patutunayan na may relasyon kami ni Yi. At saka, bagong upo pa yung factory manager, lalaban pa ako sa posisyon na assistant manager. Hindi pwedeng may masabi sila laban sa akin. Ye. Ano na gagawin mo ngayon? Hindi ka naman pwedeng maghintay lang ng ganito. Tanging si Kangkang lang ang pag-asa natin. Hindi mo naman pwedeng pabayaan na gamitin ni Yiyi ang apelyido ng ibang tao ang anak niya. Si Yiyi, magkokolehiyo na. Hindi dapat napupunta sa iba ang biyaya ng pamilya. Kampante kayo ma, pa, kilala ko naman si Song Ningzi eh. Sa puso niya, sigurado akong mahal pa rin niya ako. Hintayin niyo lang, kakausapin ko siya ng mahinahon, sigurado babalik siya sa akin at susunod sa gusto ko. Kakasiguro mo ba diyan? Paano kung makarating siya ng presinto at isumbong yung pandaraya ko sa eksaminasyon? Wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Isang babae lang siya na may anak, walang pinagkukunan ng pera, kung hindi din sa akin, mamumulubi sila. Hintayin na lang natin siya, hayaan mo siya muna. Sige, hintayin natin siya ang lumapit at makiusap. Kapag naging assistant manager na ako, tsaka ko na siya itatapon. Tingnan na lang natin kung may maglalakas loob pang kalabanin ako, kapag nasa taas na ako ng pabrika. Talagang may paraan ang. Anak ko, Napahiya tayo ng pamilya natin dahil sa kanya. Kailangang paluin rin siya ng leksyon. Tara na, alis na tayo. Baka naman iniisip niya, mahal ko pa rin siya. Sa dami ng tao sa mundo, paano ko ba nagustuhan ang tanga na yon dati? Boss, ang ganda po ng palda nyo. Magkano po ito? 10 piso ang isa. May gusto ka ba? Ito po. Paki-empake na. ito ang kukunin ko. Isa-isa lang po, huwag magmadali. Ningji, sorry talaga, natagalan ako dumating. Walang problema. Kumusta kita? Kamusta ang benta ngayong araw? Tingnan mo, sold out na lahat. Ang galing mo talaga. Wow. Oo nga pala, narinig ko kanina. Pinuntahan ka na naman ng pamilya ni Luka Ixuan para manggulo. Wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Yung pamilyang tanga na yon, pinagsama-sama mo sila, hindi nila ako kayang galawin kahit singilid ng buhok ko. Huwag kang mag-alala. 70, 80, 100. Ngayong araw, tanggal gasto sa materyales. 60 piso ang kita ko. Sabi ko na nga ba, walang problema sa'yo. Tara, bumili tayo ng pang-ulam. Tara, bili tayo ng mga gulay. Ako ang taya sa hotpot mamaya. Tara na. Hintayin mo ako. Tagay, Tagay, ngayon, kapag gumagawa ako ng damit, 1 araw ang kailangan, 3 piso ang puhunan, bawat isa. Ibig sabihin, 7 piso ang kinikita ko kada araw. 3 araw, 20 na. Katumbas na ng 1 buwan na sahod ni Luka Ixuan. Ang galing ng nanay. Oo, dapat magpasalamat din tayo kay Tito Chen. Siya ang nagbigay sa atin ng makinang panahi. Salamat po, Tito Haifeng. dahil magaling ang nanay mo magtahi. Duo-duo, bukas uminom ulit tayo ng soft drinks? Pwede, syempre. Simula ngayon, araw-araw, at bawat kainan, uminom tayo. Hindi na tayo mawawalan ng pera sa bahay na to. Kain tayo ng hotpot. Kay Chuan tiningnan ko saglit ang pera natin sa bangko. Malaking bahagi niyan napunta kay Song Ningji. Kasama pa diyan si Factory Manager Zhao. Kakaltasan ka raw ng 3 buwang sahod. Kakaunti na lang talaga natitira sa atin. Kapag na-promote na ako bilang assistant factory manager, ayos na lahat. Narinig ko na dumating na ang bagong factory manager. Nakilala mo na ba siya? May nabanggit ba tungkol sa promotion mo bilang assistant factory manager? Sobrang busy pa ang bagong factory manager, hindi ko pa talaga siya nakikita. Ayoko ng gulay. Gusto ko ng baka.
Gusto ko ng soft drinks. Xiao Kang, kapag may pera ulit tayo, isasama ka ulit ni Papa kumain sa labas, ayos ba? Ayoko. Gusto ko uminom ng soft drinks ngayon na. Xiao Kang, makinig ka muna. Bukas, bibilhan ka ni Mama ng soft drinks. Okay ba? Lahat kayo, masama. Tingnan mo nga, pinapaubaya mo masyado ang bata. Medyo malaki nga ang ulo ni Xiao Kang. Pero nitong mga araw na to, paulit-ulit lang kasi ang kinakain natin. Naiintindihan ko naman bakit mainit ulo ng bata. Kay Xuan, narinig ko si Song Ningji. Nagtitinda raw ng damit sa kalsada. Kumita ng higit 100 piso. Ano bang plano mo? Narinig ko, sa paligid ng mga pabrika dito, may mga gaganaping Mid-Autumn Festival show. May bidding para sa mga costume. Baka pwede mo akong tulungan makapasok? Gusto ko manalo ng first prize. Siguradong madami tayong makukuhang kliyente. Makatutulong din yon sa kita ng pamilya. Marunong ka ba talaga magdisenyo ng damit? Oo naman, syempre. Mananahi ang mama ko, di ba? Nakalimutan mo na? Si Song Ningji nga, taga-baryo lang, napakabenta pa ng mga damit na ginagawa niya. Paano pa kaya ako kung sasali? Tapos, andito ka naman, di ba? Medyo mahirap yata, dahil sa bidding ngayon, sasali rin ang anak ni Factory Manager Zhao ng katabing pabrika. Hindi ako makakapagdesisyon, mas maigi sigurong magpahinga ka na lang sa bahay. Hintayin mo na lang result ng entrance exam. Ano pang fashion design? Sayang oras lang yan. Busog na ako, mauna na akong pumasok sa pabrika. Sinasabi mong wag akong sumali, kasi iniisip mong mas magaling si Song Ningji kaysa sa akin. Eh kasi, wala ka ring silbi kay Xuan. Kung ayaw mong payagan ako na lang gagawa ng paraan. Ningji? Hi Feng, tingnan mo, kumita na naman ako ng 30 pesos ngayon. Ang galing, di ba? Sobrang galing. Tama nga pala, ang steel plant kasi, balak makipag-collaborate sa ilang kapatid na kumpanya para mag-organisa ng Mid-Autumn Festival Party. Kailangan daw pumili agad ng magde-design ng mga damit. Gusto mo bang sumali? Pagdi-design ng damit? Kakayanin ko kaya yon. Ang dami ng nabebenta ng mga damit na design mo. Siguradong kakayanin mo. Pero, paano kung palpak ako sa program? Try mo muna. Na-register na kita. Naniniwala akong magagawa mo yan. Sige, susubukan ko. Yiyi, ang ganda ng suot mo ngayon. Ang ganda ng design. Sobrang astig. Oo nga, ang stylish tignan. Sigurado akong si Yiyi ang magiging champion ngayon. Ay nako, nagdo-drawing lang naman ako. Hindi naman ako tulad ni Ate Lingling. Yung gawa ni Ate Lingling talaga ang kakaiba at malikhain. Siyempre, magaling din si Ate Lingling. Sobrang ganda ni Ate Lingling. Ginoong husgado, pasensya na po at nahuli ako. Ito po ang design ko. Ang ganda ng gawa mo na ito. Ang ganda ng gawa mo na ito. Bakit siya nandito? Yiyi, di ba yan si ate mong dating hipag? Hindi na siya yon. May ginagawa siya sa labas na hindi maganda. May ibang lalaki, kapatid kong panganay. Balak na siyang. Hiwala yan. Grabe, ang babaeng polyhero pa rin. Ganitong klase ng babae, lakas ng loob sumali sa bidding ng damit natin. Tawa na lang ako. Song Ningji, yung kahihiyang dinala mo sa akin. Babalik ko lahat ngayon. Ginoong husgado, pwede po ba yung design ko? Maganda naman. Matagal na akong di nakakakita ng ganito kagandang design. Saan mo nakuha ang inspirasyon mo dito? Sandali lang. Ginoong husgado, naniniwala akong wala siyang karapatang sumali dito sa bidding ng damit natin. Ginoong husgado, naniniwala akong wala siyang karapatang sumali sa bidding ng damit natin. Tama. Wala talaga siyang karapatan. Sa palagay ko dapat lang palayasin siya dito. Pasali-sali pa siya. Nakakahiya lang tuloy ang event natin. Linyi, ikaw na naman ang gumagawa ng kalokohan. Ate, wala akong ginagawang ganyan. Huwag mong idamay ang pangalan ko dito. Ginoong husgado, yung bidding na ito, pinagsanib ng malalaking pabrika natin. Una, hindi naman talaga empleyado ng pabrika natin yung taong yan. Pangalawa, hindi maganda ang asal niya. Pagsali niya dito pangit sa imahe ng contest natin. Bakit mo sinasabing hindi maganda ang asal ko? Ano ba yung paraan ng pagsasalita mo kay Ate Lingling namin? Si Ate Lingling ay anak ni Director Zhao ng kalapit na textile factory. Lahat sila doon designer. Di sa contest na ito, siguradong siya na ulit ang panalo. Bakit? May karapatan bang hindi na sumali sa contest ang anak ng direktor? Kung ganun din lang, wala nang kwenta ang contest na ito. Ang ibig kong sabihin, magaling talaga si Lingling. Magaling talaga si Lingling. Magaling talaga si Lingling. Ikaw naman, isang simple lang na taga-bukid. Anong alam mo sa fashion design? Ate, yung contest na ito, bumili talaga ng mamahaling tela ang pabrika. Sayang naman, baka hindi mo magamit ng maayos. Linyi, hindi naman ako empleyado ng pabrika.
Kung ayaw nila akong patuluyin, gets ko naman, pero alam ko, ikaw lang ang bagong natanggal, ilang araw lang ang nakalipas. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Si Yiyi malapit nang mag-college. Sa susunod, sigurado babalik siya dito sa pabrika. Dali, palayasin niyo na siya. Labas! Labas! Umalis ka na dito! Labas! 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 Umalis! Labas! 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 Si Director Chen, bata pa lang, director na agad ng steel plant. Tumulong pa sa factory natin para maresolba ang malaking problema. Talaga namang batang-bata pa, pero may narating na. Hahaha, pakiusap, tulungan mo akong ihanda ang handaan para kay Director Chen. Gusto kong magpasalamat ng maayos sa kanya. May contest mamaya, Direktor. Ayaw nyo bang tignan? Contest ng mga damit? Puro babae lang naman yan. Ano bang mapapala ko doon? Wala namang masama kung titingnan lang, di ba? Director Chen, nandun din ang misis nyo? Tamang-tama, nandun rin anak ko. Halos kasing edad ng asawa nyo. Sama tayo, punta tayo doon. Sige, tara na. Labas! Labas! Umalis na kayo! Labas, labas, tama na. Ang contest na ito, kahit pinagsanib ng mga pabrika, hindi naman nila sinabi na dapat empleyado lang pwedeng sumali. Para sa akin, maganda ang gawa niya. Kaya ganyan kayo dahil natatakot kayong matalo siya. Matatalo? Salamat po, Ginoong Husgado. Ayokong masayang ang isang napakagandang design. Hindi pwede. Ang dami nang nabebenta sa merkado ng damit gawa ni Song Ningji. Kung siya na naman ang maging champion, wala na akong kita. Sandali lang. Ginoong Husgado, may nire-report ako. Kinopya ni Song Ningji yung gawa ko. Ano, Dav? Lin Yi, pwede kang magkamali ng kain, pero hindi pwede magkamali ng salita. Hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang gumawa ng design na ito. Pwede mag-testify si Supervisor Lu ng pabrika. At saka, magiging top 1 naman ako sa county test. Ikaw nga, hindi nakapasok ng college. Magdo-drawing ka pa? So, Nakaw lang pala yung design. Nakaw lang yung gawa. May lakas pa ng loob sumali. Nakakatawa ka. may lakas ka pang humarap dito? Nagnakaw na nga ng design, sumali pa talaga. Player Song Ningji, may ebidensya ka bang ikaw mismo ang nag-drawing ng design na ito? Ako talaga ang gumawa ng design na ito. Paano ko mapapatunayan? Kung wala kang ebidensya, ibabasura muna ang gawa mo. Maliban sa makagawa ka ng bago dito mismo. Kung hindi, wala kang karapatan sumali sa contest. Kahit professional designer, 2 araw bago matapos ang isang likhang gawa. Ngayon, may 3 oras na lang bago mag-umpisa. Mukhang hindi ka na talaga makakasali. Ate, bakit mo po kinopya design ko? Kung ikaw lang gumawa ng design mo, may pag-asa pang sumali. Nakakalungkot, sayang naman. Lin Yi, akala mo ba, kapag hindi ako sumali, ikaw na ang mananalo? Wala sa akin kung manalo ako o hindi. Basta ikaw, hindi pwedeng manalo. Sa totoo lang, ang hilig ko talaga ang agawin lahat ng gusto mo. Sino siya? Ang gwapo niya, grabe. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang nakita. Baka empleyado na ten siya. Hi! Ako si Zhao Ling, anak ni Director Zhao ng Textile Factory sa kabila. Anong pangalan mo? Bakit parang ngayon lang kita nakita? Yan ang kabit ni Song Ningji. Ano kabit? Yan ang kinakasama ni Song Ningji. Ate, may asawa ka na. Kasama mo pa yan dito sa syudad. Gusto mo bang mapahiya si Kai Xuan? Bastos ka ha, sinampal mo ako. Lin Yi? Mas malinis pa kami ni Haifeng kaysa sa inyo ni Lu Kaichuan. Sus, sinaktan mo ko. Makikita mo. Ah! Song Ningji, lakas ng loob mong manakit. Anong gusto mo? Matikman din sampal ko. Pinagkakanlong pa ni Song Ningji yung kabit niya para manakit. Gwardya! Gwardya! Dali, palayasin yung 2 kabit. Ano bang nangyayari dito? Papa, yung babaeng yan, kasama yung kabit niya. Sinaktan ako. Gusto pa niyang saktan ako ngayon. Papa, tawagin niyo na mga gwardya. Palayasin na sila dito. Kabit. Director Zhao, si Song Ningji, kinuha design ko, pinagdadala pa kabit para saktan ako. Tulungan niyo ako naman. Tumahimik ka nga diyan. Director Chan, baka may hindi tayo pagkakaintindihan dito.
Director, Hi Feng, ikaw ang director? Director, Siya nga pala ang bagong director natin. bagong direktor pa. Pinagtatanggol pa si Song Ningji. Ano bang relasyon nila? Oo nga naman. May asawa na kasi si Song Ningji. yun palang kabit ni Song Ningji. Director pala. Pati si Lian Kaikswan ay nagnanais makalapit sa bagong manager ng pabrika. Paano namang mangyayari yon? Ningji, patawarin mo ako. Hindi ko sinadya na itago ito sa'yo. Sabi ko na nitong mga nakaraan araw, si Manager Liu. Ang respeto niya sa'yo, sobra-sobra. Yun pala, ikaw pala ang bagong manager ng pabrika. Ako. Hindi maaari. Imposibleng siya ang bagong manager. Kung siya nga ang bagong manager, paanong mangyayari na nagugustuhan niya lang ang isang katulad niyang lumang babaeng asawa? Siguradong hindi ito totoo. Oo nga, yung bagong dating na manager ay isang graduate ng kolehiyo. Si Song Ningzi, isa lang siyang babaeng mula probinsya. Bakit magugustuhan siya ng manager? Ikaw, Inaamin kong sobrang gusto ko si Ningji. Magkababata kami, palaging magkasama. Sa lahat ng taon na ito, lagi ko siyang sinusuyo. Nagtrabaho ako sa pabrikang ito para lang sa kanya. Akala ko kasi kayo na. Kung maaari lang, gusto ko sanang maging asawa ni Ningji. Si Manager Chen pala. Matagal na palang gusto ni Manager Chen si Song Ningji. Ang tagal na niyang may gusto. Sumunod ba talaga siya dito sa pabrika? Napaka-romantic naman ni Manager Chen. Imposible! Imposible! Hindi ako naniniwala. Isa lang siyang manloloko. Tumahimik ka. Ikaw, nahangal na babae. Mga judges, ang disenyo ni Miss Song Ningzi, ako mismo ang nakakita sa kanya na siya mismo ang gumuhit nito. Handa akong tumestigo para sa kanya. Sa tingin ko, hindi dapat tanggalin ang karapatan niya sa kompetisyon. Siyempre. Kung si Miss Song ay kaibigan ng manager, buong buo ang tiwala ko sa pagkatao niya. Galingan mo sa kompetisyon? Naniniwala akong kaya mo yan. mga judges, may nais akong ipanukala. Dahil may nagsasabing, ako raw, ay nanggaya ng kanyang disenyo. Bakit hindi natin kani-kaniyang bitbitin ang blueprint, tapos gawin ang sariling damit? Pagtapos na, kung sino ang may pinakamagandang gawa, ibig sabihin ay talaga siyang may-ari ng design na yun. Hi Feng, ayokong sabihin ng iba na. Dahil sa'yo, kaya ako nagkaroon ng karapatang sumali. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Lin Yi, kung sinasabi mong, iyo itong disenyo, dapat lang na magkumpiyansa kang maibuo mo ito. Ako, Sige, desidido na. Simulan na ang kompetisyon. Simulan na ang paligsahan. Si Lin Yi ba talaga? Marunong ba talaga siyang gumawa ng damit? Grabe, parang amateur lang yan. Oo nga pati mga dibudyo hindi niya maintindihan. Hindi ba siya yung nagsabing siya ang gumawa ng design? Halata namang nagsisinungaling. Tapos na ako. Ang bilis mo namang natapos. Grabe, ang galing mo talaga. Siguradong siya mismo ang gumuhit ng disenyo. Kung hindi, di niya magagawa ng ganun kabilis. Dahil tapos na ang lahat. Simulan na ang presentasyon. ma'am, di pa po ako tapos. Di ba ikaw ang nagsabing iyo ang disenyo? Paano? Tapos na si Miss Song. Ikaw, di mo pa tapos. Baka naman talaga hindi mo. Alam kung paano gumawa ng palda. Simulan na ang presentasyon. Talagang napakahusay ni MS, Zhao. Ang ganda ng disenyo ng mga damit niya. Oo nga, talagang siya na. Tama, siya pa rin ang magcha-champion ngayon. Kahit na. Childhood friend. Ako pa rin ang pinakamaganda dito sa lahat. Sunod na participant, Lin Yi. Asan si Lin Yi? Lin Yi, dali. Ipakita mo gawa mo. Ha, yan ba ang damit na ginawa niya? Nakakatawa naman yon. Ni ang pulubi, di magsusuot ng ganyang skirt. Ganyang level, makakagawa ba ng disenyo? Totoo ngang nanlilinlang lang siya. Hahaha. Sunod na participant, Song Ningji.
Akala mo pag lumapit ka kay Manager Chen, parang magaling ka na agad. Talent ang kailangan sa designer. Kami pa rin ang siguradong champion dito. Si Lingling talaga panalo. Tingnan mo, parating na siya. Yung skirt niya. Wow! Yang palda na yan! Ikaw ba talagang nagdisenyo niyan? Ang ganda, sobra! Pasensya na ha. Nagkamali kami sa'yo noon. Humihingi kami ng tawad sa inyo. Pwede mo ba kaming turuan kung paano gumawa ng disenyo? Sa tingin ko, sa kompetisyong ito, si Song Ningji ang nararapat maging una. Walang tumututol, walang tumututol, walang tumututol. Song Ningji, yung para sa susunod na buwan na Mid-Autumn Party, ang mga design at production ng damit ng malalaking pabrika natin, inaatas ko na sa'yo. Huwag mo kaming bibiguin ha. Mga judge, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Kung may libreng oras kayo, pwede kayong tumulong sa paghahanda ng mga damit para sa Mid-Autumn Party. Babayaran ko kayo ng 5 piso kada isang damit. 5 piso. Mas malaki pa sa 10 araw kong sweldo. Ate Ning, sasama ako. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Song Ningji, Yi. Anong nangyari? kay Xuan, inapi ako ni Song Ningji. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat ng tao sa pabrika. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Kay Xuan, tulungan mo naman ako. Song Ningzi, sobra ka na. Yi, maghintay ka. Ha, pupuntahan ko si Song Ningzi ngayon din. Papuntahin ko siya sa'yo para humingi ng sorry. Kay Xuan, Lu Kai Chuan, mahina lang kay Song Ningji pero duwag sa matapang. Hindi ko siya pwedeng hayaan na malaman ang relasyon ni Song Ningji at ng bagong manager. Kundi, sa bahay na ito, wala na talagang lugar para sa akin. Pinakamahalaga ngayon kay Xuan ay yung pagkakapromote mo bilang assistant manager ng pabrika. Kahit madismaya ako, okay lang. Yi, talagang maunawain ka pa rin. Pag assistant manager na ako, divorce agad kami ni Song Ningzi. Kay Xuan, Kay Xuan, Mama, Papa, anong ginagawa niyo rito? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong dumalaw sa akin. Kay Xuan, tapos na ang kontrata natin sa bahay. Pinalayas kami ng may-ari. Ma, wala rin akong pera ngayon para bayaran ang upa niyo. Siguro mas mabuti pang umuwi na lang kayo sa probinsya. Pero ang nagpalayas sa amin, hindi ibang tao, si Song Ningzi yun. Inupa na niya yung bahay natin. Lahat ng gamit namin ng papa mo, itinapon sa labas. Anong sabi mo? Song Ningzi. Tara, pasok na kayo. Song Ningzi. Song Ningzi, bakit mo pinalayas ang mama at papa ko? Ano ba talagang gusto mong gawin? Lu Kai Chuan, bawiin mo nga yung salita mo. Isa lang ang binayaran mong buwan ng upa. Ngayon ako na ang umuupa rito. Bahay ko na to. Anong bahayan mo, bahayan ko? Hindi pa naman kayo ni anak ko, Arnold. Ang pera mo, pera rin namin. Bahay natin to. Dati, tinitingnan mo kung wala akong kwenta bilang manugang. Ngayon na alam mong may pera ako, bigla tayong pamilya. Napakawalang hiya talaga ng pamilya ninyo. Song Ningzi, walang karapatan na ganyan ka magsalita sa mama ko. Mag-sorry ka agad sa mama ko. Siya ang mama mo, ikaw ang dapat mag-sorry, hindi ako. Pakilisan lang, umalis ka sa bahay ko. Director Lu, ang pambayad ng bahay na to, si Ningje mismo, ang nagpagod at nagtrabaho. Ngayon gusto nyo kaming agawan ng bahay? Grabe kayong walang hiya. Tama. Kanyan ka pa magpapatakbo ng departamento? Paano kung malaman ng bagong manager? Director ka pa ng production floor. Baka mawalan ka pa ng trabaho? Ningzi, hayaan mo muna silang tumira dito, kahit paano. Mga biyenan mo pa rin sila. Magulang mo sila, hindi sila magulang ko. Kung iniisip mo talaga obligation mo, ikaw na bahala sa kanila. Lu Kai Xuan, kung talaga lalaki ka, kung talaga ikaw ay lalaki, pirmahan mo yung kasulatan ng annulment. Pagkatapos nito, wala na akong kinalaman sa pamilya nyo. Ningzi, ikaw gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin? Talaga bang di mo na ako mahal? Aaminin ko. Minsan minahal din kita, pero panahon na nabulag lang ako. Ngayon, gising na ako. Ang katulad mong tao,
hindi ko na kailanman mamahalin. Di ba gusto mo naman si Linyi? O di, kapag nag-anul tayo, pwede mo na siyang pakasalan. Pwede na kayong magsama ng legal. Hindi ba yan naman gusto mo? Hindi. Ayokong makipag-ano sa'yo, Ningji. Alam kong galit ka pa, pero mahal pa rin kita, talaga. Lu Kaixuan. Pwede bang tigilan mo ang paawa effect? Ang gusto mo lang naman, maging assistant manager. Sa totoo lang, sasabihin ko na sa'yo. Kahit kailan, hindi ka magiging assistant manager. At higit sa lahat, hindi ko kailangan na pumayag ka sa annulment. Kung ayaw mo, sa korte na lang tayo magkita. Sigurado ako, pati judge ayaw, sa isang cheater na kumabit pa sa sarili niyang hipag. Baka mas matuwa pa yung judge na wala ka na, kaysa ako pa ang magdusa. Song Ningzi, ikaw. Pirmahan mo na. Tama na, huwag ka nang magsayang ng laway diyan. Ma? Pirmahan mo na agad. Sa pamilya natin, walang lugar para sa manugang na walang utang na loob. Song Ningzi, anong kinakatawa mo dyan? Tuwang-tuwa ka talagang makipag-ano sa akin, ano? Oo nga, hindi ko na nga mahintay mawala ka sa harap ko. Kayo talagang pamilya ninyo. Kahit matagal ko kayong hindi makita, ayos lang sa akin. Song Ningzi. Kapag assistant manager na ako, asawa ko naman ang assistant manager's wife. Itong karangalan na, to, hindi mo mararanasan kahit kailan. Magiging pagsisisi mo yan. Tumawa pa kayo. Ang anak ko, assistant supervisor. Mag-ingat ka, tanggalin ko kayong lahat dito. At ikaw naman, kapag wala ka ng anak ko, tingnan natin kung kayang buhayin ng isang babaeng annulled na may anak. Ang sarili niya. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Alis na tayo. Mga sis, good mood ako ngayon. Libre ko kayo sa hotpot. Mama, Papa. Sabihin nyo na lang ng diretsahan. Kaixuan ha, ako at ang tatay mo, yung bahay namin inagaw ng iba. Ngayon wala na kaming matutuluyan. Kung ganun, pwede ba kaming tumira sa bahay mo? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Lu Kaixuan, kami ang mga magulang mo. Pinaghirapan namin, pinalaki ka namin ng matino. Matanda na kami. Gusto mo bang ipagtabuyan kami, pabalik sa probinsya? Mama, Papa. Hindi ganun yon. Mama, Papa, maliit lang talaga yung bahay namin. Sanay kayo sa malalaking bahay. Natatakot si Kaixuan kuya, na baka hindi kayo komportable dito. Anong hindi komportable? Kaixuan, ikaw at ang tatay mo sa isang kwarto, ako kasama sina Yiyi at Xiao Kang sa isang kwarto. Hindi pwede. Hindi rin pwede yan. Ano ba dapat ang gawin namin? Kung ganun, ako at ang tatay mo titira sa bahay mo. O kaya, maghanap na lang kayo ng maaaring paupahang apartment para sa amin. Basta ako at ang tatay mo hindi talaga babalik sa probinsya. Oo, hindi kami babalik sa probinsya. Mama, Papa, sasabihin ko na ang totoo. Si walang trabaho ngayon. Ako rin, walang sahod ng kalahating taon, kulang talaga ang pera sa bahay. Hindi na namin problema yan. Ako at ang mama mo, buong buhay nagtiis. Matanda na kami. Gusto mo pa bang bumalik sa probinsya para magtiis ulit? May naisip akong paraan. Si Yiyi may darating na resulta ng exam. Makukuha na ang grades sa makalawa. Sa makalawa, gagawa tayo ng selebrasyon para sa tagumpay ni Yiyi. Doon, makakakuha tayo ng pera. Party sa tagumpay. Mama, hindi pa lumabas ang grades ni... Kung hindi pa lumabas, di ba sabi mo magaling mag-aral si Song Ningzi? Siguradong papasa sa kolehiyo? Unahin na lang nating gawin ang selebrasyon. Taos-pusong imbitahin ang mga kamag-anak, kaibigan, pati mga boss at bagong manager ng pabrika. Sa harap nila, ipasa ang resulta ng entrance exam. Mas malaki ang makukuhang regalo at cash. Baka nga, kapag naging masaya ang mga boss, magkakatrabaho na si Yiyi pati ako. Kung ayaw mong gawin ang party, hanapan mo kami ng matitirahan na paupahan. Tigasin ka pa, hindi ka madesisyon. Anong klaseng pag-uugali yan? Kung ayaw mong imbitahin ng bagong manager, wag na lang siguro. Wala pa namang interaction si Kaixuan sa kanya. Ano ngayon kung wala pa? Mas makikilala nyo siya sa party. Narinig ko rin, yung bagong manager nyo nakatapos din ng kolehiyo. Sakto, pareho kayo ng pinag-uusapan. Sige nangga. Kaixuan kuya, Dapat gunitain ang tagumpay mo sa entrance exam. Sundin natin ang advice ng mama at papa. Mag-aanyaya na ako ngayon din. Dadalhin ko ang mga boss ng pabrika. Tawagin na lang natin lahat ng kamag-anak sa baryo. Lahat magtitipon, masaya ang lahat. parang may kaba ako. Ano kaya? Baka si Song Ningji hindi pala ako pinagsagot sa exam. Siyempre naman. Si Yi ang pinakamahal kong kapatid. Hindi ko siya bibiguin. Hindi mangyayari yung iniisip mo. Nangako siya kay Lu Kaixuan. Dito, mas maganda kaya ang disenyo kung ganito. Dito rin, ayusin pa ang pagkakagupit dito. Mas babagay kung mas fit sa baywang. Ningji? Bumalik ka pala. Oo, kakauwi ko lang.
Tsaka nabalitaan ko na umalis ka na rin sa bahay namin. Ikaw, malapit na ang Mid-Autumn event, di ba? Pinatawag ko ang lahat para tumulong gawa ng mga damit. Baka kasi makagulo ako sa iyo. Pagdating ni Chen manager, diretso kaagad hinanap si Ningje. Kitang-kitang concern siya kay Ningje. Totoo nga. Ano kaya ang regalo ni Chen Manager para kay Ning Jie? Galing ako sa iba't bang lugar. Binilhan ko ng peach pastry si Duo. Sigurado akong magugustuhan niya. Eto pa. Kapag taglamig, malamig kamay mo kapag nagse-sewing machine. Magagamit mo ito sa kamay mo. Wow! Snow cream ba yan? Mukhang mahal ito ah. Grabe. Ang pag-aalaga ni Chen manager. Divorce na rin si Ning Ji. Pwedeng magpakasal na agad. Divorced ka na? Sa wakas, nakalayo na rin ako sa hirap. Ayos lang na nag-divorce. Ngayon ay July 10, di ba? Ngayon ang araw ng labasan ng resulta. Ningji, ikaw. Mga kasamahan, kaibigan, at kamag-anak, maligayang pagdating sa aming Lu family's graduation celebration. Hahaha. Ako nga, magbibigay muna ako ng tagay sa inyong lahat. Sige. Si Yi talaga, napakasisipag ng batang yan. Sa barangay natin, walang. Never pang may nagiging college student dito. Lauer, ikaw talaga may mata sa pagpili. Nang manugang, ang galing ng pinili mo. Oo nga. Si Yi, ang pride ng buong barangay natin. Kailan ba lalabas ang exam results na yan? Tingnan naman natin oh. Malapit na lumabas. Paglabas na niyan, sabay-sabay nating tingnan. Sige, kayong mga yan ha. Kaikswan, kailangan alagaan kayong mabuti ng mga boss at co-workers natin. Tara, group picture muna tayo. Sige. Congratulations. Salamat. Kain lang, inom lang kayo ng maayos ha. Kai Xuan, Tingin mo ba, si Yiyi talaga bang papasa siya sa college? Huwag kang mag-alala, manager. Si Yi, ang sipag-sipag mag-aral niyan, siguradong makakapasok siya ng college. Manager, Kapag nakapasa si Yi, yung trabaho niya, basta't makapasa si Lin Yiyi sa college, tungkol sa trabaho, walang problema yan. Pati na rin yung paglipat mo sa ibang pwesto, pwede rin nating pag-usapan yan. naku, maraming salamat, manager. Sige, magtatagay ako para sa inyo. Manager Liu, kailan ba darating ang bago nating manager? Hindi ko pa siya nakikilala eh. Nakahanda na nga lahat ng mga alak ko dito. Ano, pati bago nating manager, di mo pa kilala? Oo nga, hindi ko pa nakita eh. Nako, Kaikswan, yung appointment mo bilang assistant manager, parang hindi na matutuloy. Bakit naman? Ano bang ibig mong sabihin, Manager Liu? Ikaw, babae ka, may lakas ng loob kang pumunta dito? Ang kasiyahan pa naman ngayon. Lauer, Di ba ex-wife ni Kaishan yan? Divorced na nga, babae. May mukha pang bumalik dito sa dati niyang pamilya. Grabe, walang hiya. Song Ningzi, anong ginagawa mo dito? Ako nga pala ang pinakamalaking dahilan kung bakit pumasa si Lin Yi sa college. Ano? Hindi niyo ba ako dapat tumatagay? Si Yiyi pumasa sa college dahil sa sarili niyang kakayahan. Anong kinalaman mo doon? Kaka-divorce mo lang, balik ka agad dito. Walang hiya talaga. Sino ba talaga ang walang hiya? Alam niyang siya yun. Song Ningzi, indit ka lang kasi nakitang pumasa si Yi sa college, kaya ganyan ka. Araw ito ng tagumpay ni Yi, ayoko nang makipagdiskusyon pa sa'yo. Umalis ka na lang. Wala pa yung resulta. Huwag kang masyadong kang masaya. Song Ningji, hiwalay na ang kapatid ko sa'yo. Wala na tayong relasyon. Tigilan mo na kami. Pwede ba? Hindi ko naman intensyon guluhin kayo. Dumaan lang ako dito para manood lang ng palabas. At saka, hindi ba kayo mismo ang nag-imbita sa amin dito? Imbita? Kailan ba kitang inimbita? labas na ang resulta. Labas na. Tingnan natin. Kanino ba to? Nandyan ba ang pangalan? Bakit hindi makita? Ang pangalan ni Lin Yi, nasaan? ay naku, tabi ka dyan. Anong nangyayari dito? Malabo na ang paningin ng matanda. Ako na maghahanap. Hindi ko nahahayaang agawin pa ng kahit sino ang buhay ko. Lauer, Di ba sabi mo sigurado kang papasa si manugang mo sa college? Ba't wala dito ang pangalan niya? Ano bang nangyayari dito? hindi mo ba kami niloloko? Kuya, Bakit wala? dito sa listahan ang pangalan ng manugang ko. Linyi, mali ba ang pagkopya? Sino si Lindy? Ikaw si Linyi? Sakto, walang mali. Nung exam, blankong papel ang sinagot niya. Nag-init ang ulo ng mga taga-suri, kaya pinatawan siya na binawi ang karapatan niya sa future exams. Blankong papel? Hindi naman siguro. Paano ba naman nagkaganon? Hindi ba nagkamali lang? Sino si Song Ningji? Nasaan si Song Ningji? Ako yan. Ay, kayo po ba si Song Ningji? Congratulations po! Kayo ang top-notcher ng probinsya namin, Chuansheng. Ngayon, lahat ng malalaking pamantasan sa bansa nandito para mag-recruit. Maghanda-handa na po kayo. Top-notcher ng probinsya?
Paano naging si Song Ningji ang top-notcher? Nagkamali ka yata. Impossible magkamali. Lahat ng taga-suri. Sabay-sabay nilang kinumpirma yan. Impossible magkamali yan. Yung pamilya nyo, ginawang biro ang exam. Tumigil na kayo sa pag-eksena dito. Aalis na ako, may iba pa akong pupuntahan. Ikaw pala. Bakit mo ako niloko? Kailan ba kita niloko? Hindi ba maganda ang resulta ng exam ko? Yee! Siya ang pinakamabait kong kapatid na babae. Paano ko siya bibiguin? Simula't simula pa lang, hindi mo na inisip na tulungan si Yi. Ikaw talagang babae ka. Oo nga. Sayang lang, nahuli kayong lahat maghinala. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang pinag-uusapan nila? Lahat ng ito ay peke lang. Imposible. Yi, Hindi mo ba sinabi, tutulungan niya ako? Hindi mo ba rin sinabi, ano man ang sabihin mo, sinusunod ka niya? hindi ko alam. Talaga, hindi ko alam. Yi, Peke lang lahat ito. Ako talaga ang top-notcher. So, si Song Xiaojie pa pala ang nagtulungan sa exam. Hindi tumulong si Song Xiaojie. Nababaliw na si Lin Yi. Nagbabalak mandaya, pero lugi pa. Ate, Kita mo ginawa nyo, puro kaguluhan. Nakakahiya talaga. kuya, kahit hindi nakapasok ng college si Lin Yi, pero si Song Ningzi naman ay top-notcher ng province. Manugang pa rin natin siya. Ngayon, wala na akong kahit anong kinalaman sa pamilya Lu. Nakakahiya. Kuya, ibalik mo ang naipon namin sa handaan. 0 ka na nga sa exam, tumanggap ka pa ng ambagan. Ang kapal ng mukha mo. Ibalik mo pera namin. Song Ningji, simula't simula pa lang, wala kang balak tulungan si Yi sa exam niya. Hinintay mo lang lumabas ang results. Tapos ipapahiya mo pamilya natin, tama ba? Song Ningzi, ikaw talagang babae ka. Ikaw na naman, ikaw na nga rin. Lu Kai-Xuan, ano bang balak mo sa bagong plant manager? Bagong plant manager. Lu Kai-Xuan, anong gagawin? Mo, Kai Manager Chen? Siya si Manager Chen. Si Manager Chen ang bagong plant manager natin. Alam ng lahat sa factory kung sino siya. Ikaw lang hindi. Ano ba ginagawa mo maghapon? Alam mo rin, Lu Kai-Xuan, puro si Lin Yi ang iniisip mo, pati yung posisyon na assistant manager. Pero naisip mo ba, hindi naman talaga yan para sa'yo, simula pa lang. Kung abala ka sa buhay pamilya mo, huwag ka nang maging supervisor ng shop floor. Manager Liu, mag-post ka ng job opening agad. Kailangan ng bagong shop floor supervisor. Boss, sir, huwag niyong tanggalin anak ko. Mabuting empleyado yon. Pag tinanggal mo siya, wala nang hanap buhay ang pamilya ko. Magugutom na kaming lahat. Pero hindi mo ba naisip, nung iniwan ninyo si Naning at duo-duo sa probinsya, wala silang pambili ng pagkain? Inisip niyo ba kung may pag-asa pa sila? Itong bahay na to ay para talaga sa shop floor supervisor ng planta. Lipat na kayo. 3 araw binibigay ko para mag-prepare kayo. Song Ningzi, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Bakit ka pa nakaupo diyan? Nawala ka na nga sa trabaho? Pati bahay natin wala na rin? Hindi ka pa ba mag-iisip ng paraan? Diba sabi mo, siguradong papasok sa kolehiyo si Yi? Ha? Diba sabi mo na manager ka na dapat? Siguradong sigurado na? O, paano na ngayon? Pinagtatawanan tayo ng lahat ng tao. Sabi nila ako at ang tatay mo, tanga raw kami. Kasalanan mo to. Wala kang ginawa kundi daldal ng daldal. Inaapi si Ningji? Kung hindi mo ginawa yon, Hindi sana sila nag-divorce ni Kai-Xuan. Ikaw kasi, lagi na lang nagpapakabait nung pinalayas ko si Ningji. anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Ba't di ka sumagot? Diba gusto mo rin silang maghiwalay? Dahil na rin sa'yo yun, napilitan lang ako. Sige. Kasalanan ko na. Kasalanan ko na lahat. Kasalanan ko. Ako ang salot ng pamilya. Lu natin, may hustisya bang ganyan? Ay, tumigil nga kayo sa sigawan. Kai-Xuan, balikan mo na lang si Ningji. Mabait ang ugali niyan. Konting lambing lang. Magbabago pa ang isip niya. Huwag niyo na akong pakialaman. Yi, saan kayo pupunta? Lin Yi, anong gagawin mo? Isasama ko si Xiao Kang palabas ng lungsod. Lumayo ka sa akin. Hindi ko kayo papayagang umalis. Bitawan mo! Yi, pamilya pa rin tayo. Mag-usap na lang tayo ng maayos. Huwag ka munang umalis. Pamilya tayo. Patay na ang pangalawa mong anak. Isa na lang akong balo. Hindi ko naman talaga pamilya ang tingin ko sa inyo. Lin Yi, ano bang ibig mong sabihin? Ang dami kong kabutihan sa'yo nitong mga taon. Gusto mo na rin ba akong traidorin? Sa mga nagdaang taon,
Kung hindi lang dahil sa may regular kang trabaho sa pabrika ng bakal, may sarili kang bahay sa syudad, akala mo ba gugustuhin kong sumama sa'yo? Ngayon nawalan ka ng trabaho, wala ka na ring bahay. Si Xiao Kang hindi na makakain ng maayos kasama ka. Naging katawa-tawa pa ako sa buong pabrika. Gusto mo bang nakikita si Xiao Kang na? Unti-unting mamatay sa gutom? Panandalian lang naman to. Maghahanap ako ng trabaho. Ni hindi mo ba kayang tiisin tong kaunting hirap na to? Oo, hindi ko kaya. Sa tagal ng panahon, sumama ako sa'yo ng walang pangalan, walang papel, dahil lang gusto kong mabigyan ng magandang buhay si Xiao Kang at ako. Kaya kong sumama sa'yo sa saya, pero hindi ko kayang magsakripisyo kasama ka. Linye. Hindi ko akalaing ganito kang klaseng babae. Anong mali ko? Ginawa ko lang naman yung ginagawa ng lahat ng babae sa buong mundo. Pero ikaw, kung hindi dahil sa'yo, kailangan ko bang isama anak ko at umalis? Ako. Yiye? Patawad? Ako. Kanina napasigaw lang ako. Ngayon ko naintindihan kung bakit gusto ni Song Ningji na makipag-divorce sa'yo. Lu Kaixuan, ikaw lang ang lalaking kilala ko na matapang lang pagdating sa sariling pamilya. Wala kang alam kundi manakit ng babae, walang ibang alam. Pasalamat pa nga ako kay Song Ning. Dahil siya ang nagbukas ng mata ko sa totoong pagkatao mo. Gusto mo pa akong saktan? Sige, saktan mo ako para makita ng lahat kung anong itsura ng lalaking nananakit ng babae. Yi. Mula ngayon, hindi na kita gagambalain. Pakiusap, manatili ka. Ayusin natin ito, pwede ba? Manatili ka. Manatili para maging pangalawang Song Ningji? Na nakikita mo lang na inaapi at iniiwan ka at ang anak mo? Panaginip lang yon. Tigil ka. Si Xiao Kang lang ang nag-iisang apo ng pamilyang Lu. Hindi ka pwedeng isama siya. Yi. Yiye. Habulin mo. Bilis, habulin mo. Ma, ako. Huwag mo akong tawaging ma. Lu Kaixuan. Sinasabi ko sa'yo, nag-iisa lang ang tagapagmana ng pamilya Lu. Kapag hindi mo siya nakuha pabalik, Mamamatay na lang ako. bilis, habulin mo. Bilisan mo. Xiao Kang, sumama ka kay Lola pa uwi. Xiao Kang, sumama ka kay Lola pa uwi. Ye. Xiao Kang! Doktor, bilisan niyo po, tulungan niyo sila. Naaksidente sila. Doktor, tulungan niyo sila. Yi, kapit lang. Gagawin ko ang lahat para mailigtas kita. Malala ang mga sugat ng pasyente. Maghanda na agad para sa operasyon. Malala ang mga sugat ng pasyente. Kahit magtagumpay ang operasyon, Kakailanganin pa rin ng maraming imported na gamot. malaking halaga ang magagastos. Bayaran niyo na po ang bill. Ano pang hinihintay mo? Bayaran mo na. Pa. Ubos na po pera natin. Wala na po talagang natira. Kung wala na, manghiram ka. Sinasabi ko sa'yo, Lu Kaixuan. Si Kang Kang lang ang nag-iisang tagapagmana ng Lu family. Pag hindi siya nabuhay, pati kami ng mama mo, mamamatay na rin. Oo, manghiram. Manghiram ka na. Song Ningji, may pera si Song Ningji. Bilis anak. Ma, paano naman ako hihiram ng pera sa kanya? Walang hiya ka. Ganitong oras pa. Nag-inarte ka pa sa pride mo. Gusto mo bang ikamatay ko ang inis? Diyos ko, bakit ganitong klasing anak ang naipanganak ko? Mas mabuti pang mamatay na rin ako. Ay, tama na. Ako na ang manghihiram. Ano na gagawin natin? Bayaran muna natin ang gastos ng apo natin. Bilisan mo. Bakit ka nakatingin si sakin? Maganda kasi. Gusto kong laging nakatitig. Bakit ka nandito? Ningning, na-aksidente sa kotse sina Xiao Kang at Yi, nasa ospital at nilalabanan ang buhay. Wala na kaming pera, pwede bang makahiram ng pera sa'yo? Ningzi, alam kong galit ka sa akin. Alam ko ring may kasalanan ako, pero pakiusap, pagkatiwalaan mo ako kahit isang beses lang, wala talagang nangyari sa amin ni Yi. Sana, pagbigyan mo na kami, tulungan mo naman siya, pakiusap. Ningji, alang-alang sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa, tulungan mo ako, pakiusap. Yumao na ang kapatid ko, hindi ko pwedeng hayaan na mawala pa ang nag-iisa niyang anak dito sa mundo. Ikaw ang may utang sa kapatid mo. Anong koneksyon ko dyan? Ikaw ang may kasalanan sa kapatid mo. Bakit isasali mo ako? Hiwalay na tayo. Ako, Lu Kaixuan, kung tingin mo may kasalanan ka kay Lin Yi, pwede ka namang hindi magpakasal. Ikaw na lang ang magpakahirap para sa kanila.
Huwag ka nang isama asawa at anak mo. Hindi ganon, Hindi ganon, Ningzi. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang nagawa mong mali. Umuwi ka na, hindi kita matutulungan. Song Ningzi. Wala ka na talagang konsiderasyon, ganun ka na lang katigas. Ikaw ang nagbago. Ngayon, ipaparanas ko rin sa'yo kung paano. Makita ang sarili mong anak na namamatay sa harap mo. Sandali lang. Hindi ito para tulungan ka. Kunin mo ang pera. Simula ngayon, huwag mo nang istorbohin si Ningji. At layuan mo na rin si Duoduo. Ayokong maalala ni Duoduo paglaki na may isang walang kwentang tatay siya. Doktor, nakumpleto ko na ang pera. Pakiusap, iligtas niyo po sila. Doktor, huli ka na. Kulang ang dugo sa ospital ngayon. Pinili ng mga magulang mo na iligtas ang bata, wala na yung matanda. Hindi mo ba ako iniisip na? Napakalamig ng puso ko. Noong nakaraan, na naginip ako. Sa panaginip ko, nagkasakit si Duoduo. Nasa gitna kami ng yebeng malalim. Nandyan din sina Luka Ixuan at Lingyi. Nakatingin lang sila sa tabi. Tinitingnan lang talaga nila kami. Kaya nanumpa ako. Hindi ko talaga mapapatawad siya. Panaginip lang yon. Ningji, simula ngayon, hindi ko hahayaang ikaw at ang bata masaktan, kahit kaunti lang. Ay, Director Wang! Ang tagal nating hindi nagkita. Naku, manager. Manager, Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ate Ning, ang ganda mo ngayon ah. Congratulations talaga. Narinig ko nga pala, ang balita tungkol kay Lin Yi. Grabe raw ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon, nasa morgue pa rin daw ang bangkay niya. Ayaw raw ng pamilya Lu na asikasuhin ang libing niya. Oo nga, saka si Lu Kaishuan? Narinig ko ngayon, parang nasisiraan na ng ulo. Pinalayas daw siya ng mga magulang niya. Ngayon dito raw tambay na lang siya, nagpapalipas ng oras na parang baliw. Pero ngayon, maganda ang araw. Huwag na nating pag-usapan yun. Pasok na tayo. sino yan? Wala, huwag mo nang pansinin.